如果给你无穷的死士，你会怎么做？ Ito ba ay ipapadala sa buong bansa upang maghatid ng pagkain? O kaya ipaupahan ang bawat isa ng sasakyan para magmaneho? O kaya ipapadala para magbuhat ng mga parsela? Kani-kanina lamang. Ako ay nakahiga sa kama at patuloy na nag-i-install ng walang pagsasaalang-alang sa panganib. Nang biglang lumitaw ang isang patalastas na nakaakit sa akin. Ipinapakita sa patalastas na kung mayroon kang walang katapusang dead servants sa ilalim mo. Ano ang gagawin mo? Dahil sa kuryosidad, pinindot ko ito. Sa sumunod na segundo, isang tunog ng sistema ang biglang umalingaw-ngaw sa aking tainga. Matagumpay na nabind ang Infinite Dead Servant System. Dumating na ang mga dead servant ngayong araw. Pagkatapos, dalawang malalaking lalaki ang biglang lumitaw sa harap ko. Nang tumingin ako sa kanilang dalawa, may bakas ng pagkabahala sa aking mukha. Pagkatapos ng mahabang panahon, umubo ako at sinabi, "Kayo ba talaga ang aking mga tauhan?" Nang marinig ito, sumagot ang dalawang malalaking lalaki sa malalim na boses, "Tama. Panginoon, si Tai Niu at Hanma ay bumabati sa Panginoon." Pagkatapos nilang sabihin ito, yumuko sila ng may paggalang. Nang makita ko ito, mas akong kumaway ng aking kamay. Sinenyasan ang dalawa na huwag nang maging ganoon. Pagkatapos ng ilang segundo, sinubukan kong bumulong. "Sistema, nandyan ka ba?" Ngunit hindi sumagot ang sistema. Ngunit isang virtual panel ang lumitaw sa harap ko. Kasalukuyang antas, 0. Dalawang dead servants ang maaaring i-refresh araw-araw. Ang antas ng dead servant ay antas 1, walang mga kasanayan. Ngunit ang pisikal na lakas ay 0 beses kaysa sa ordinaryong tao. Ang paglikha ng ekonomiya ng dead servant ay higit sa 100,000. Maaaring itaas sa susunod na antas. Kailangang lutasin ng host ang lahat ng pangangailangan ng dead servant, tulad ng pagkain, damit, tirahan, at transportasyon. Tumingin ako sa panel at nalaman ang ilang pangunahing impormasyon. Ngunit may isa pa akong tanong. Iyon ay kung ang mga dead servant na ibinigay ng sistema ay may mga yi ng Dragon Country. Kung wala, magiging medyo mahirap ito. Kailangan ng dead servant system ang halaga ng ekonomiya na nilikha ng dead servant upang umakyat sa antas. Ngunit kung walang pagkakakilanlan, hindi sila makakapasok kahit sa isang pabrika ng electronics. Lalo na ang magtrabaho at kumita ng pera. Kaya't mas kung tinanong sina Tai Niu at Hanma. Nang marinig ito, kinuha ni Tai Niu at Hanma ang kanilang mga yi mula sa kanilang katawan. Kinuha ko ito at tinignan at nakahinga ako ng maluwag. Kinabukasan ng alas 5 ng umaga, nagising ako. Dahil may dalawa pang dead servant sa tabi ng kama. Nang tumingin ako sa 4 na malalaking dead servant sa harap ko, hindi ko maiwasang sumakit ang ulo ko. Kung hindi kumikita ang dead servant, ang mga dead servant na lumalabas araw-araw ay kayang-kaya akong ipabankrupt. Nang maisip ko ito, umiling ako. Binuksan ang cellphone. Tinitigan ang mensaheng ipinadala ko kagabi matapos magpuyat na sa wakas ay may tugon na. "Xiaoqin, ako. May dalawang malaking trabaho ng pagbubuhat sa Yuefu Yuan ngayon. Bawat isa ay nagkakahalaga ng ilang libong yuan pataas. At pareho pang apurahan. Ako. Sigurado ka bang kaya ninyong tapusin ito ng mga tauhan mo lang?" Pagkatapos kong basahin ang mensahe, sumagot ako. "Huwag kang mag-alala, Kuya Xi. Ang ilan sa mga trabahador ko ay veterano na sa ganitong trabaho. Hindi kita pahihirapan. Huwag kang mag-alala. Kung may mangyaring problema, ako ang mananagot." Agad din namang sumagot ang kausap. "CJ, maniniwala ako sa iyo ng minsan. Maya-maya ipapadala ko sa iyo ang address. Puntahan mo na lang doon kasama ang mga tauhan mo." Pagkababa ng telepono, ngumiti ako. Matapos pag-isipang mabuti kagabi. Upang matustusan ang mga dead servants na nagre-refresh araw-araw. Ang trabahong may buwan ng sahod ay pansamantalang hindi maaaring gawin ngayon. Tutal, ang mga dead servants ay nagre-refresh ng mahigit 60 kada buwan. Kaya ang trabahong arawan ang pinakamagandang opsyon. Ngunit ang trabahong arawan ay kailangan ng pisikal na lakas. Mabuti na lang, bagamat walang kasanayan ang level 1 dead servants. Ngunit ang kanilang pisikal na katangian ay 0 beses ng ordinaryong tao. At ang pagbubuhat ay isa sa mga trabahong sumusubok sa lakas at tibay. At ang upa ay napakalaki rin. Sa pag-isip na ito, umalis ako kasama ang 4 na malalakas na dead servants. Makalipas ang ilang sandali, dumating kami sa Yuefu Yuan Residential Area. Naroon na ang may-ari na naghihintay. Mula sa kanya, nalaman ko. Ang trabaho ngayon ay ang pagbubuhat ng mga materyales sa konstruksyon sa 18 palapag. May kabuang 180 piraso. Pagkatapos kong malaman, naliwanagan ako. Hindi nakapagtataka na sinabi ng nagpakilala na si Kuya Xi na malaki ang pera sa trabahong ito. Malala, ika-18 palapag, hindi pa pinapayagang gumamit ng elevator at hagdanan.
Kahit isang sako ng semento ay nakakapagod dalhin. Bagamat medyo nakakapagod ang trabaho. Ngunit buti na lang at maganda ang presyo. Matapos ibawas ang dalawang bahagi na kinukuha ng ahente, ang matatanggap ay 6,300 yuan. Kinwenta ko, ang 180 piraso ay mahigit 1,000,000. Ito ay nagpapakilig sa akin na dating kumikita ng 3,000 yuan kada buwan. Agad kong sinimulan ang trabaho kasama ang mga dead servants. Ang pagsisimula nito ay hindi pangkaraniwan. Ang mga materyales na ito ay may mabibigat at magagaan. Kahit ang pinakamagaang tile ay may timbang na ilang dosenang kilo bawat isa. Gayunpaman, ang mga dead servants tulad ni Tai Nhu ay tumatakbo ng may 6 na piraso sa kanilang likod. Ang eksenang ito ay nagpatulala sa may-ari. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, "Per, ang gagaling ng mga trabahador mo. Kahit 400 libra ang bigat ng kargada, nakakatakbo pa rin. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan." Nang marinig ko yon, bahagya akong ngumiti at sinabi, "Per, sabi ko nga sa'yo, propesyonal ang mga trabahador ko. Huwag kang mag-alala. Garantisado naming matatapos to sa tamang oras." Pagkasabi ko noon, tumingin ang may-ari ng bahay sa hagdanan ng hindi makapaniwala. Nakita niyang tapos na pala ni Tai Nhu ang unang biyahe. "Teka, baka mali kayo ng palapag. Pang-negatibo 18 palapag kasi yung bahay ko. Daladala niyo ang 400 libra. Tapos 2 o 3 minuto lang, nakabalik na kayo agad." Si Tai Nhu naman, garalgal ang boses na nagsabi, "Tama naman. Sa pang-negatibo 18 palapag nga. May mga nagtatrabaho na rin doon." Hindi pa rin naniniwala ang may-ari ng bahay. Kaya tinawagan niya ang kanyang mga pintor. Nagbigay ng positibong sagot ang mga pintor at ibinaba ng may-ari ng bahay ang telepono, na parang nakakita ng multo. Sa loob lamang ng 2 oras. Nailipat na ni Tai Nhu ang lahat ng materyales habang gulat na gulat ang may-ari. Pagkatapos ng trabaho, nagbayad agad ang may-ari. Wala nang sabi-sabi pa. Tuwang-tuwa ako nang makita kong kumita ako ng 11,300. Ngayon lang ako kumita ng ganito kalaking pera sa isang araw. Ang saya! Para gantimpalaan ang mga dead servant sa pananghalian. Dinala ko sila para kumain ng malalaking buto na nagkakahalaga ng 78 piso bawat isa. Bandang 12:00. Umalis lamang kami habang nakatingin sa amin ang may-ari na may halong pagtatampo. Nang hapon, kumuha ulit kami ng isa pang trabaho. 2,000 sako ng semento ang ililipat sa itaas ng mall. Ang kabuang presyo ay 14,000. Kumukuha ng 2,000 ang ahente. Hindi ko talaga kayang gawin yun ng mag-isa. Pero hindi naman ako nagpabaya. Bumili ako ng prutas at malamig na tubig para sa mga dead servant. Naghanda ako para sa logistics. Magaling pa rin ang mga dead servant. Nailipat ang 2,000 sako ng semento sa hapon. Ngunit nagkaroon ng problema sa bayad sa pagkakataong ito. Napakunot ang noo ko nang makita kong 6,000 piso ang pumasok sa aking account at nagtanong, "Boss, mali yan. Ang 2,000 sako ng semento ay dapat 14,000. Pagkatapos ibawas ang 2,000 para sa ahente, dapat 12,000. Direkta mong binawasan ng kalahati." Nang marinig ito, ang manager ng mall ay mayabang na nagsabi, "Bata, nakikita kong ang nyo sa pagtatrabaho ay mas. Hindi naman gaanong napagod ang mga kasama mo. Hindi na masama ang 6,000. Umuwi na kayo." Nang marinig ko ito, agad na dumilim ang aking mukha. Halata na gusto ng asong ito na magsinungaling at bulsahin ang pera. Kaya't sinabi ko ng walang gana, "Zhao, kung sasabihin mong kukuha ka ng kaunting pera para sa tsa, hindi na ako magsasabi pa. Ngunit ang ibabawas mo ay kalahati agad. Hindi ba't medyo hindi ito nararapat?" Pagkatapos kong magsalita, ang manager na nagngangalang Zhao ay may panghahamak ng umiti. Pagkatapos ay tumalikod na siya para umalis. Nang makita ko ito, agad kong hinarang ang kanyang daan. "Zhao, magpakatao ka, may araw ka ring mangangailangan. Huwag mo akong pahirapan. Masyadong malaki ang pagkukulang ng pera. Hindi ko kayang magpaliwanag sa aking mga kasama. Ganito na lang. Magtira ka ng 1,000 bilang pamnang tsa. Ibigay mo na sa akin ang natira." Hindi pa ako tapos magsalita. Ang manager na nagngangalang Zhao ay walang pasensyang sumabat. "Sinasabi ko nga sa'yo, tapos ka na ba? Ito lang ang kaya ko. Kung kaya mo, magreklamo ka." Nang makita ko ito, napikon na rin ako. "Zhao, binibigyan pa ba kita ng respeto? Kung hindi mo ibibigay ang pera ngayon, sasabihin ko talaga sa'yo. Hindi ka makaalis dito." Sumagot ang manager na nagngangalang Zhao. "Gusto mo akong takutin, ngayon ka palang nagkakaroon ng buhok dyan. Sinasabi ko sa'yo, nagkamali ka ng binangga." Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at tinawag ang 6 o 7 security guard. Nang makita ko ito, alam kong matagal na siyang nakahanda. Ngunit kahit na ganoon, hindi ko balak na palampasin siya.
Dapat mong malaman na ang lahat ng aking tauhan ay mga dead servant. Handang mamatay para sa akin anumang oras. Nang makita kong papalapit ang mga security guard, agad ding pumaligid sa akin si Tainyu at ang iba pa. Pagkatapos, bumulong ako kay Tainyu. Mamaya, baliin mo ang mga paa at kamay ng Yigong yan. Tahimik na tumango si Tainyu. Kasunod nito, nakita namin si Tainyu na humakbang pasulong. Diretsahang sinipa niya sa tiyan ang tagapamahala na nagngangalang Zhao. At tumalsik ito ng 3 o 4 na metro. Siyempre, nagtitimpi pa si Tainyu. Dahil sa lakas ni Tainyu, sa isang sipa, baka mapatay niya agad ang kalaban. Pagkatapos, umubo ng ilang beses ang tagapamahalang Zhao bago nakabawi. Sumigaw ito, sugod. Ako ang mananagot kung may mangyari sa kanila. Nang marinig ito ng mga security guard, handa silang sumugod ng may paninindigan. Ngunit mas ang kilos ni Hanma at ng iba pa. Hinarang ng 3 dead servants ang 6 o 7 security guard. Parang tatay na nakikipag-away sa anak, isang suntok bawat isa. Habang si Tainyu naman ay lumapit sa tagapamahalang Zhao. Hindi na nag-aksaya ng oras. Itinaas niya ang kanyang malaking paa at sumipa. Maririnig ang ilang kalansing. Kasunod nito ang hiyaw ng paghihirap ng tagapamahalang Zhao. Sa pagkakataong ito, lumapit ako sa tagapamahalang Zhao at mumisi. Talagang akala mo kung sino kang malaki. Walang gustong kumilos sa'yo, no? Sisiguraduhin ko na mawawala ang kayabangan mo ngayon. Sige, magsalita ka. Ibibigay mo ba ang pera o hindi? Sa pagkakataong ito, wala na sa itsura ng tagapamahalang Zhao ang pagyayabang niya kanina. Tumango siya ng tumango na parang uod. Kinuha ko ang cellphone niya at inilagay ang halaga ng ililipat. Pagkatapos ay pinabayaran ko siya sa pamamagitan ng FaceYe. Nang makita ko na dumating na ang natitirang pera, sinabi ko ng may pagbabanta. Tama. Maaari kang magdesisyon na magsumbong sa pulis. Wala akong pakialam. Ang sumugat sa iyo ay isa lang sa mga kapatid ko. Nakulong siya, pero hindi pa kami nakukulong. Alam mo na. Pagkatapos kong sabihin yon, umalis ako sa construction site ng mall kasama si Tainyu at ang iba pa. Tinitigan ng tagapamahalang Zhao ang mga likod namin. May galit na nakapinta sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. Sa huli, bumuntong hininga siya. Nagdesisyon siyang pumunta muna sa ospital. Pag-uwi ko sa bahay, naghintay ako hanggang hating gabi pero walang pulis na dumating. Kaya naman, humiga na lang ako sa kama at natulog. Kinabukasan, nadagdagan na naman ng 2 malalaking lalaki ang maliit na kwarto. Ang kabuang kita kahapon ay mahigit 23,000. Medyo makakahina na ako ng maluwag sa pera. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon, kailangan ko agad ng lugar kung saan ko titirhan ang mga dead servants. Habang dumarami ang aking mga tauhan, hindi na sila magkakasya sa maliit kong inuupahang apartment. Kaya kinuha ko ang aking cellphone para tawagan ang landlord. Ngunit nang kinuha ko ang cellphone, tumunog ito. Sixiu, ang ahente, ang tumatawag. Nang sagutin ko, narinig ko ang kanyang boses. Hello, Kuya Kin. Totoo bang kayo ang nagpabugbog sa supervisor na nagngangalang Zhao sa Top Peak Mall kahapon? Matapos niyang makuha ang aking kumpirmasyon, seryosong sinabi ni Xiu. Kuya Kin, mag-ingat kayo. Sa tingin ko, hindi siya basta-basta magpapatalo. May impluwensya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Zhao Jian sa Yi City. Noong mga nakaraang taon, noong hindi pa maayos ang sistema ng batas, gumalugad siya sa mundo ng krimen, at nakapag-ipon siya ng malaking kayamanan. Nitong mga nakaraang taon, dahil mahigpit na ang pagbabantay, nagsimulang mag-transform si Zhao Jian. Nagsimula siyang pumasok sa industriya ng konstruksyon at entertainment. Ang Jinsha nightclub sa ating lungsod ay pag-aari ni Zhao Jian. Marami siyang tauhan. Bagaman walang silbi ang kanyang kapatid, hindi palalampasin ni Zhao Jian ang ginawa ninyo sa kanyang kapatid. Tiyak na hindi siya magpapabaya. Kaya, Kuya Kin, mag-ingat kayo. Tumango ako habang nakikinig at nagpasalamat. Salamat, Kuya Xi. Kung hindi dahil sa'yo, akalain ko talagang sumuko na ang Zhao na yon. Matapos ang ilang pagbati, ibinaba ko ang telepono. Pagkatapos, tinawagan ko ang landlord. Ang upa ay 1 buwang deposito at 2 buwang upa. Nagastos ko agad ang 3 paghahati, 4 ng kinita ko kahapon. Habang tinitignan ko ang aking manipis na wallet, wala akong ibang naisip. 2 salita, kumita ng pera. Buti na lang, maasahan si Xiu. Mayroon na naman siyang naayos na ilang arawang trabaho. Bagaman hindi kasing taas ng kahapon ang presyo. Marami naman ang trabaho. Kaya't dinala ko ang mga dead servants at nagsimulang magtrabaho. Lumipas ang 5 araw. Sa loob ng 5 araw na ito, patuloy akong nagbiyahe kasama ang mga dead servants sa iba't ibang subdivision sa Yi City. Sa patuloy na pagdami ng mga dead servants, patuloy ring tumataas ang pera sa aking kamay. Matagumpay rin akong nakaabot sa level 2.
Ang level 2 system ay maaaring mag-refresh ng 5 level 1 dead servants araw-araw. Isang level 2 dead servant. Ang pisikal na katangian ng level 2 dead servant ay pareho sa level 1 dead servant. Ngunit tiyak na magkakaroon ito ng karanasan sa isang ordinaryong kasanayan. Mayroon akong 16 na unang level na mga alipin ng kamatayan. Tuwang-tuwa ako nang makita kong nag-upgrade ang sistema. Hindi na sayang ang mga araw na ito na nagtrabaho ng husto kasama ang mga alipin ng kamatayan. Kumain kami ng hapunan kasama ang isang grupo ng mga alipin ng kamatayan. Pagkatapos ay umuwi ako para magpahinga. At para alamin kung ano ang maidudulot ng mga pangalawang level na alipin ng kamatayan. Dumating ang hating gabi. Biglang lumitaw ang 6 na alipin ng kamatayan sa loob ng maliit na bahay. Hindi na ako nagulat dito. Binuksan ko ang interface ng sistema. 5 sa mga alipin ng kamatayan ay walang anumang kasanayan tulad ni Tainyu. Ang meron lang sila ay lakas ng isang toro. Pagkatapos ay ibinaling ko ang aking atensyon sa pangalawang level na alipin ng kamatayan na sinalumabas ngayong araw. Pangalawang level na alipin ng kamatayan na si Li Zhanliang, kasanayan, dalubhasang level na. Nang makita ko ito, hinawakan ko ang aking baba at bumulong. Dalubhasang level sa pagluluto, sana masarap ang kanyang luto. Sayang at hating gabi na ngayon. Wala ring kagamitan o sangkap sa pagluluto sa inuupahan kong bahay. Kaya bukas ko na lang masusubukan ang galing ni Li Zhanliang. Matapos kong ipahinga ang lahat, nakatulog ako ng mahimbing hanggang sa sumikat ang araw. Kinaumagahan, pinangunahan ni Tainyu ang grupo para ipagpatuloy ang trabaho na nahanap ni Xiu. Samantalang ako, kasama ang 6 na alipin ng kamatayan na dumating ngayong araw, ay bumili ng mga kagamitan at sangkap sa pagluluto. Balak kong subukan ang galing ni Li Zhanliang. Hindi nagtagal, bumalik ang grupo sa inuupahan kong bahay mula sa palengke na may dalang maraming pinamili. Pagkatapos ay matyaga kaming naghintay sa pagtatanghal ni Li Zhanliang. Pagkapasok ni Li Zhanliang sa kusina, agad siyang naghanda. Masasabing dalubhasa siya sa lahat ng paraan ng pagluluto. Ilang sandali pa, ang maliit na kusina ay naglabas ng nakakaakit na bango. Hindi nagtagal, 6 na putahe ang inilapag sa harapan ko. Matapos kong tikman ang nilagang baboy, itinaas ko ang aking hinlalaki kay Li Zhanliang. Lalo akong umaasa sa sistema. Ang galing niya sa pagluluto ay tinawag lang na dalubhasa. Ano kaya ang itsura ng 3 mas mataas na level? Napakasarap ng pagkain na ito. Sa huli, nilinis pa ng mga unang level na alipin ng kamatayan ang mga plato at baso. Sapat na ito para patunayan kung gaano kagaling si Li Zhanliang. Agad kong napagdesisyonan na ipatupad ang plano na naisip ko kagabi. Iyon ay magnegosyo ng pagkain. Siyempre, sa estado ng aking pananalapi ngayon, ang pagbubukas ng isang restaurant ay isang malaking pangarap. Ngunit ang pagbubukas ng isang food truck ay hindi imposible. Hanggat maganda ang kalidad ng pagkain, hindi ako matatakot na walang bi. Kung ano ang sinabi, iyon ang ginawa. Direkta kong ipinagluto si Li Zhanliang ng ilang baong pagkain. Dinala ko ito sa pinakamalaking construction site sa malapit gamit ang isang tricycle. Break time ng mga foreman sa construction site. Marami nang nagtitinda sa labas. Tiningnan ko ang paligid. Sa huli, nakakita ako ng lugar malapit sa gate ng construction site na may harang na lilim. Pinabuksan ko sa mga dead servant ang mga insulated container. Naglagay ako ng karatula sa tricycle na bento box, 18 yuan bawat isa, bento box, 18 yuan. Marami, busog, bento box, 18 yuan. Pagkatapos ay tahimik akong naghintay ng mga customer. Walang duda sa galing magluto ni Li Zhanliang. Ang umaalingasaw na bango. Agad na nakaakit sa mga manggagawa na kalalabas lang ng construction site. Ngunit medyo nag-alinlangan sila nang makita ang kinatatayuan ng mga matipunong lalaki. Pinagmamasdan ko rin ang mga kilos ng mga manggagawang ito. Nang makita ko ito, alam kong nagkamali ako. Kaming isang grupo ng mga lalaki ay nagtitinda ng bento box. Talagang medyo iba. Mula sa pananaw ng ibang tao. Mukha itong black market kahit anong tingin mo. Ngunit huli na para kumuha ng ilang babae. At sa sandaling ito, 2 babaeng estudyante ang biglang lumitaw sa kalsada. Agad akong nagpasya at mas na lumapit. Hello, mga ganda. Gusto niyo bang mag-part-time? 2 oras lang. 150 yuan bawat isa. Nagulat ang dalawa nang makita nila ang sitwasyon. Para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mas kung sinabi ang aking layunin. Hindi sumigaw ang 2 babae nang marinig nila ito. Tanong ng isang babae na medyo matapang. Anong part-time ang gusto mong ipagawa sa amin? Hindi namin kayang gumawa ng mabibigat na gawain. Nakahina ako ng maluwag nang marinig ko ito. Agad akong sumagot. Hindi ito gawaing nangangailangan ng lakas. Tingnan niyo doon. Kami ng mga kamag-anak ko sa hometown ang nagtitinda ng bento box. Medyo matipunong lalaki ang mga kapatid ko. Kaya walang gustong bumili.
Kaya gusto kong humingi ng tulong sa inyo para batiin ang mga customer. Matapos makinig ang dalawang babae, tumingin sila sa direksyon na itinuro ko. Nakita nga nila ang isang grupo ng mga matipunong lalaki na nagtitinginan. May ilang naguguluhang ekspresyon. Agad na napatawa ang dalawang babae. Bahagyang nanunuya na sabi ng isa pang babae. Ang nakakaalam, alam na nagtitinda kayo ng bento box. Ang hindi nakakaalam, akalain na nangungulekta kayo ng protection money. CJ, tatanggapin namin ang part-time na ito. Pumunta na tayo doon. Dahil sumali ang dalawang babae. Talagang sinimulan ng mga manggagawa na subukan. At nang subukan nila, hindi na sila nakahinto. Sa loob ng ilang oras, naubos ang mga termos sa tricycle. Tumigil ako sa pagtitinda. Nagtabi ako ng 4 na kahon at ibinigay sa dalawang babae. Pagkatapos tanggapin ang mga kahon ng pagkain, nagtanong ng may pagtataka ang isa sa mga babae. Kuya Yang, bakit hindi kayo pumunta sa lugar ng University Belt? Mas marami ang estudyante roon kaysa sa mga manggagawa sa konstruksyon. Nang marinig ko ito, nahihiya akong nagpaliwanag. Sa tingin ko, masyadong matindi ang kompetisyon doon sa University Belt. Ngayon pa lang kami nagsisimula. Subukan muna namin dito sa construction site. Sagot ni Zhangya. Kung gayon, matagumpay ba ang pagsubok niyo ngayon? Kuya Yang, sa University Belt na kayo magbenta sa susunod. Garantisado ko ang inyong magandang negosyo. Tumango ako habang nakangiti. Pagkatapos kumain, binayaran ko ang dalawa para sa kanilang part-time na trabaho. Ikinatuwa naman nila ito. Pagkaalis ng dalawa, sinimulan ko ng kalkulahin ang kinita ko ngayong araw. Matapos ibawas ang lahat ng gastos, kumita ako ng 2,800 ngayong araw. Mukhang hindi ganoon kalaki. Ngunit ito ay pangmatagalang negosyo. At marami pang merkado na maaaring galugarin. May potensyal pa rin dito. Sa kabilang banda, nakatapos ng 4 na proyekto si Tainyu at ang iba pa ngayong araw. Umabot sa mahigit 4,000 piso ang kanilang kinita. Ayos na rin. Dahil parami ng parami ang aking mga tauhan. Gumawa ako ng isang simpleng plano. Sapat na sina Li Zhanliang at ang 5 nangungunang tauhan para sa bentahan ng mga lunchbox. Sa trabaho sa pagtatayo ng mga gusali, medyo sobra ang lakas tao. Kaya plano kong pamunuan ni Tainyu ang gawain ito. Ang lahat ng natitirang tauhan ay ipapadala sa construction site bilang mga ordinaryong manggagawa. Matapos magkaroon ng pangkalahatang ideya, umuwi ako kasama ang lahat. 12:00 ng madaling araw, lumitaw ang mga tauhan sa tamang oras. Ang pansigundong alagad ngayong araw ay nagngangalang Li Fei. Ang kanyang kasanayan ay karpinterya. Ang pagdating ni Li Fei ay akma sa plano sa construction site. Kaya plano ko munang ipasok siya sa construction site. Bubuo ako ng maliit na pangkat kasama ang ilang sinanay na tauhan upang gampanan ang isang partikular na gawain. Sa ganitong paraan, mapapakinabangan ng husto ang kita. Habang abala ako sa pagpaplano, sa isang marangyang silid sa Jingsha nightclub, si Zhao Jian ay nakaupo sa gitna ng silid. Nakikinig sa ulat ng kanyang tauhan na si Xiaoning. Boss Zhao, nalaman na ang mga nanakit kay Dong Jie. Ang pinuno ay nagngangalang Kinyang. Siya ay isang college student na kakagraduate pa lamang. Inalam din ang tungkol sa mga kasama niya. Sila ay nagmula sa iba't ibang lugar. Wala silang ibang background. Pagmamagaling lamang ng mga kabataan. Nang marinig ito, mahinang nagsalita si Zhao Jian. Kung nalaman na, kumilos na. Bagamat hindi maaasahan ang pangalawa kong anak, hindi rin siya dapat basta-basta sinasaktan ng kahit sino. Ano na lang ang isipin ng iba tungkol sa akin, kay Zhao Jian? Baliin ang kanyang mga paa at kamay at dalhin siya sa akin. Gusto kong makita kung gaano siya katapang para saktan ang mga tauhan ko. 3:00 ng madaling araw ng gabing iyon. Isang grupo ng mga sasakyan ang biglang lumitaw sa labas ng aking tinitirahang subdivision. Huminto ito sa gate ng subdivision. Pagkatapos, bumaba ang mahigit 10 tao na may dalang mga batuta at itak. Nagmamadali silang pumasok sa loob ng subdivision. Nang mapadaan sa guardhouse ng subdivision, diretso silang pumasok ang dalawa sa loob. Kinontrol ang security guard. Ang iba ay dumiretso sa gusali kung saan ako nakatira. Di nagtagal, nagising ako sa isang malakas na sigawan. Pagkagising ko, nagising na rin si Li Zhanliang at Li Fei na kasama ko sa kwarto. Maingat silang nakapalibot sa akin. Nang makita ko sila, naguguluhang tanong ko. Anong nangyayari? Paliwanag ni Li Zhanliang. Boss, may gustong sumalakay sa akin kanina. Ngunit napansin ito ng mga nagbabantay na kapatid. Inaayos na ito ni Tainyu. Nang marinig ko ito, mas lalo akong nagising. Hindi nga madaling kausap ang magkapatid na Zhao. Makalipas lamang ang kalahating minuto, tumigil na ang ingay sa labas. Pagkatapos ay may kumatok sa pinto. Maingat na tanong ni Li Zhanliang. Sino yan? Narinig ang malalim na boses ni Tainyu mula sa labas ng pinto. Ako to, Kuya Liang, si Tainyu. Nang marinig ko ang boses ni Tainyu,
Agad kong pinabuksan kay Liang Zi ang pinto. Nakita kong punong-puno na ng tao ang hallway. Mahigit 10 tauhan ng magkapatid na Zhao. Nakaluhod sa lupa, pinipigilan ng mga dead servant. Lahat sila ay duguan ng ulo. Mukhang malubha ang pinsala. Lumabas ako at tinanong sila. Si Zhao Jian ba ang nagpadala sa inyo? Nang marinig ito, ang nangungunang binata ay nanginginig na nagsabi. Ipinapunta kami ni Boss Zhao para pakiusapan kang pumunta. Tumawa ako ng mahina. Tiningnan ko ang mga nahulog na pamalo at itak sa paligid at nagbiro. Ganyan ba kayo mag-imbita ng tao? Si Shen Ning ay nag-aalangan at hindi na sumagot. Hindi ko ito basta-basta papalampasin. Dahil kumatok na ang kalaban sa pinto ko, wala nang dapat pag-usapan. Pinakuha ko kay Tai Niu si Shen Ning at ang dalawang marunong magmaneho. Kasama ang grupo ng mga dead servant, sumakay kami sa kanilang sasakyan papuntang Jinsha nightclub. Samantala, si Li Fei at Liang Zi naman ang nagbabantay sa bahay kasama ang natitirang mga tao. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating na kami sa labas ng nightclub. Sa paggabay ni Shen Ning, sumakay kami sa elevator ng mga empleyado papunta sa tuktok na palapag. Pagkabukas ng pinto ng elevator, si Tai Niu at Han Ma ang unang lumabas. Sinumang makasalubong na tauhan ng Jinsha nightclub ay pinabagsak. Hindi nagtagal, tumahimik ang tuktok na palapag. Pagkatapos ay dumating kami sa labas ng isang marangyang silid ng emperador. Itinuro ni Shen Ning ang pinto at sinabi, "Nasa loob si Boss Zhao." Sumenyas ako na buksan ang pinto at pumasok. Sinunod ito ni Shen Ning. Pagkapasok niya, napatingin sa kanya ang mga mata ng isang grupo ng mga tao. Nang makita ni Zhao Jian si Shen Ning, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang musika sa silid. Pagkatapos ay niyakap niya ang dalawang babaeng entertainer at sinabi, "Tapos na ba ang trabaho? Nasaan ang batang lalaki?" Bago pa makasagot si Shen Ning, pumasok ako kasama ang isang grupo ng mga dead servant na may malakas na tindig. Pagkapasok ng mga dead servant, mas nilang kontrolado ang ilang taong nagbabalak tumayo. Malakas na sigaw ni Tai Niu, "Kung ayaw ninyong magkaroon ng maraming butas sa katawan nyo, tumahimik kayong lahat." Agad, ang dating mainay na silid ay naging tahimik. Madilim ang mukha ni Zhao Jian habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Hindi siya sumagot. Nagpakita ako ng isang mayabang na ekspresyon at sinabi, "Nabalitaan kong hinahanap ako ni Boss Zhao. Kaya't nagmadali akong pumunta rito. Ano ang kailangan ni Boss Zhao sa akin? Nasa harap mo na ako ngayon. Pwede mo nang sabihin." Tinitignan ako ni Zhao Jian habang nagkukunwari. Namumula at nangingitim ang kanyang mukha. Hindi rin niya inaasahan na mabibigo ang mga tauhan niya. Hindi rin niya inaasahan na marami pala akong tauhan. Sa ngayon, natural lang na hindi dapat makipag-away ang isang matapang sa kanyang ikapapahamak. Kaya nagtanong si Zhao Jian. "Sa pagkakataong ito, talo ako. Anumang kondisyon ang gusto mo, sabihin mo lang. Mapag-uusapan natin." Nang marinig ito, tumawa ako. "Balak mo akong patayin eh. May pag-uusapan pa ba tayo? Kung gayon, magbigay ka ng hamon. Tatanggapin ko lahat." Pagkatapos sabihin ito, ipinakita ko ang isang ngiting tagumpay. Ito mismo ang gusto ko. Kaya nagsalita ako. "Ang ina mo, Manager Zhao. Nabalitaan ko na may restaurant ka sa University City. Maganda ang daloy ng mga tao doon. Kunin na lang natin ang restaurant na yon bilang aking kompensasyon sa moral. Dagdag pa ang 500,000 kompensasyon. Walang problema, di ba?" Umiling agad si Zhao Jian at sinabi, "Impossible. Bibigyan kita ng 2 milyong kompensasyon sa moral. Itigil na natin ang usapan dito." Malamig akong tumawa. "Nagbibiro ka, Manager Zhao. Akala mo ba nakikipag-usap ako sa'yo? Sinasabihan lang kita." Sa puntong ito, nagmatigas din si Zhao Jian. "Kaya mo ba akong patayin?" "Hindi kita kayang patayin. Pero may ibang makakagawa." Habang sinasabi ito, tinawag ko si Tai Niu. "Tai Niu, halika rito. Bigyan mo si Manager Zhao ng pagtatanghal na hindi pa niya nakikita." Itinuro ko ang marmol na mesa sa harap ko. Naintindihan agad ni Tai Niu. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng lakas at sumuntok. Biglang bumagsak sa mesa. Sa isang malakas na tunog, agad na nagkapira-piraso ang buong mesa. Napanganga si Zhao Jian at ang iba pa sa loob ng silid. Dapat tandaan na marmol iyon. Kahit martilyo ay hindi basta-basta makakabasag niyon. Pagkatapos ay tinanong ko ulit, "Tai Niu, natatakot ka bang makulong?" Pinagaspas ni Tai Niu ang kanyang dibdib at sinabi, "Boss, hindi ako natatakot." Pagkatapos ay bumaling ako kay Zhao Jian at sinabi, Zhao, kung ayaw mong magbayad, ayos lang din. Pero kung gusto mo akong saktan, gaganti rin ako." Ganito, hindi natatakot pumasok ang kapatid ko. Hindi ko rin kailangan ng bayad mo. Suntukin mo lang siya. Para patas. Nang marinig ito ni Zhao Jian, namutla ang kanyang mukha. Naisip niya na kung ang suntok na ito ay tumama sa kanya, mamatay man siya o maparalisa.
Sa pag-isip na ito, naggitngit ang kanyang mga ngipin at sinabi, CJ, ibibigay ko sa'yo. Hahaha. Ang emo Emerzao. Pagkatapos naming magkasundo sa oras, saka lang ako umalis kasama ang aking mga tauhan. Bago umalis, kinuha ko rin ang 3 sasakyan na ginamit namin papunta dito. Pagkaalis namin, may nagpayo kay Zhao Jian na tumawag ng pulis. Dahil daw sa panginikil. Ngunit sa huli, winagayway ni Zhao Jian ang kanyang kamay at sinabing kalimutan na. Pinagsabihan din niya ang iba na maging maingat sa pananalita. Pagka-uwi ko, kontento akong nahiga sa kama at nagpatuloy sa pagtulog. Kinabukasan, dumating si Shenning kasama ang isang abogado at pera. Pagkatapos ay nakumpleto ng magkabilang panig ang paglilipat ng Red Bean Restaurant at 3 sasakyan. Nag-inat ako. Inilipat ko ang Red Bean Restaurant at ang mga sasakyan sa isang alagad ko na nagngangalang Dagang. Kung sakaling magbago ang isip ni Zhao Jian o may anumang bitag, mapoprotektahan ko rin ang aking sarili. Ilang sandali pagkatapos, nakatayo ako sa harap ng Red Bean Restaurant sa University City. Tuwang-tuwa rin ako sa 3 palapag na Red Bean Restaurant. Bukod pa rito, ang pinakamasaya ay si Li Zhanliang. Sawa na siya sa mga maliit na kusina sa dormitoryo. Sa pagkakaroon ng mas modernong kusina, malaki ang pagtaas ng kanyang kahusayan. Matapos mag-iwan ng 2 tao para magbantay at maglinis, muli akong nagsimulang maglunsad ng negosyo ng lunchbox kasama ang aking mga tauhan. 2 ang lunchbox ngayong araw. Kaya hinati ko ang mga tao sa 2 grupo. Ang isa ay sa construction site pa rin kahapon. Ang isa pa ay inilagay sa harap ng pintuan ng Hongbin Building. Napapanahon ang pagdating ni Zhang Ya at Liu Yuan. Halata naman, talagang gusto ng 2 dalaga ang part-time job na ito. Kaya naman sila ay masigasig. Lumipas ang 2 oras. Naubos na ang pagkain. Gaya ng dati. Binigyan ko ang 2 dalaga ng tig-2 kahon ng pagkain. Pagkatapos ay sinabi ko, hindi na kayo kailangang pumunta rito sa gabi. Nang marinig ito ni Zhang Ya, ang kanyang bibig na puno ng pagkain ay naglabas ng tunog ng pagtatanong. Kuya Yang, may nagawa ba kaming mali? Para siyang maliit na baboy. Natawa ako. Paliwanag ko, pakinggan mo muna ako. Ganito kasi yon. Nagbukas din ako ng tindahan sa lugar ng University City. Doon mismo sa Hongbin Building. Malapit iyon sa eskwelahan nyo. Diretso na kayong pumunta doon sa Hongbin Building sa gabi. Mas maginhawa iyon sa inyo. Pagkatapos marinig ang paliwanag, nakahinga ng maluwag ang 2 dalaga. Pagkatapos kumain, bumalik ang lahat sa Hongbin Building. Muli akong nagbagong anyo bilang makinang tagapagkwenta. Kinakalkula ang tubo. Umabot na sa halos 9,000 ang netong tubo ngayong tanghali. Magbebenta pa ulit sa gabi. Tiyak na lalampas sa 15,000 ang netong tubo. Talagang may patutunguhan ang pagpili sa larangang ito. Dumating ang oras sa hating gabi. Muling dumating ang dead servant. Ang kasanayan ng second-level dead servant ngayon ay mason. Medyo okay na rin. Maaari itong maging dagdag na lakas paggawa para sa construction team. Tiningnan ko ulit ang experience points. Matapos makuha ang mga ari-arian ni Zhao Jian, umabot na sa 8,140,000 ang experience points. Pagkatapos ng ilang pag-aaral, natulog na ako. Kinabukasan, ginising ako ng telepono. Inabot ko ang telepono ng antok at tiningnan ito. Ang nakasulat doon ay nanay. Bigla akong nagising. Agad kong sinagot ang telepono. Narinig ko ang nag-aalalang boses ng aking ina sa kabilang linya. May masamang nangyari, anak. Palihim na tumakas ang kapatid mong si Kinyu papuntang E-City. Para magtrabaho raw ngayong bakasyon. Kontakin mo siya. Huwag sanang may mangyari. Pagkarinig ko, agad kong ibinaba ang telepono at tinawagan ang kapatid ko. Pero bago pa ako makapagsalita, narinig ko na ang boses ng kapatid ko sa kabilang linya. Kuya, nandito na ako sa E-City. Kakababa ko lang ng tren. Sunduin mo ako. Balak ko sanang pigilan siya na pumunta. Pero ginawa niya ang bagay na hindi ko inaasahan, kaya wala na akong nagawa. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, isinama ko ang isang dead servant at nagmaneho papuntang istasyon ng tren. Maya-maya pa, may 3 dalagita na masayang lumabas sa exit. Nakita rin ako ng kapatid kong si Kinyu, at masayang binitawan ang kamay ng kaibigan niya. Tumakbo siya papalapit sa akin at malambing na nagsabi, Kuya, sinundo mo ako. Bago pa ako makapagsalita, tinawag niya ang mga kaibigan niya at ipinakilala ako. Lingling, Kingking, halikayo. Ito ang kuya ko, si Kinyang. Tuwang-tuwa rin ang 2 na batiin ako. Pagkatapos, naglakad na kami papunta sa paradahan. Habang naglalakad, nagtanong ako. Bakasyon na, bakit hindi ka nalang magsaya sa bahay? Bakit naisipan mong magtrabaho ngayong bakasyon? Pagkarinig, ipinaliwanag ni Kinyu. Ito ay suhestyon ni Kingking. Mayroon siyang ate na nagtatrabaho bilang waitress sa E-City.
Kumikita siya ng 7 o 8,000 sa isang buwan. At libre pa ang pagkain at tirahan. Balak namin na bumili ng mga gusto namin gamit ang kikitain namin. Nang marinig ko yon, pakiramdam ko na hindi maaasahan ang mga batang ito sa pagtatrabaho. Ang sahod ng waitress sa E-City ay 3 o 4,000 lang. Pero mas malaki ang sahod ng waitress sa nightclub. Pero kailangan ng karagdagang serbisyo. Kaya ang ate ni Jia Yuking, malamang na nagtatrabaho sa nightclub o sa mga katulad na lugar. Pupunta ang mga batang ito para magtrabaho sa ganoong lugar. Hindi iyon biro. Agad kong tinanong si Jia Yuking, Hija, kapatid mo ba talaga ang ate mo? Sumagot si Jia Yuking, hindi. Nakilala ko siya sa laro. Mabait siya. Minsan binibigyan pa ako ng mga skin. Nang marinig ko ito, natahimik ako. Talaga namang kung ano-ano ang pinaniniwalaan. Pagkatapos, hindi na ako nagtanong pa. Siyempre, hindi ko hahayaang lokohin ako ng mga batang ito sa trabahong ito. Pagkatapos ng kalahating oras, dinala ko ang mga batang ito sa Hongbin Restaurant. Tanghali na noon, masigasig na nagbebenta ng lunchbox si Liang Zi. Kumuha ako ng ilan at pinakain muna ang mga bata. Tumayo naman ako sa harap ng stall at tumulong. Habang kumakain, nagtanong si Liu Lingling, Yu, dito nagbebenta ng lunchbox ang kuya mo? Sagot ni Qin Yu, hindi rin umuwi ang kuya ko pagkatapos niyang graduate. Sabi niya nagtatrabaho siya sa E-City. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Nang makita niya na nagbebenta ako ng lunchbox, nawala ng interes si Liu Lingling. Kaya nagtanong ulit siya kay Jia Yuking. King, nakontak mo na ba si Sister Son? Kailan niya tayo susunduin? Kakasend ko lang kay Sister Son ng lokasyon ko. Sabi niya susunduin niya ako maya-maya. Tuwang-tuwang nag-isip si Liu Lingling. Mabuti naman. 7 o 8,000 buwan-buwan. Hindi pa ako nakakakita ng ganoong kalaking pera. Kapag kumita na ako ng pera, bibilhin ko lahat ng gusto kong bilhin. Lumipas ang kalahating oras. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng Hongbin Restaurant. Isang babaeng may makapal na make-up ang lumabas sa kotse. Tuwang-tuwa ang tatlo nang makita ang babae at patakbong lumapit. Habang tumatakbo, sumigaw si Jia Yuking. Sister Son. Pagkakita ni Sister Son kay Jia Yuking, pinuri niya ito. Ikaw ba si King? Ang ganda mo. Nang makita ko ang eksenang ito, alam kong ang babaeng ito ang dumaya sa 3 bata. Kaya lumapit din ako. Hello po, ma'am. Ako po ang kuya ng mga batang ito. Ako si Kinyang. Nang marinig ito, medyo nag-iba ang ekspresyon ni Sister Son. Pero magalang pa rin niya akong binati. Pagkakita nito, direkta akong nagtanong ng walang paligoy-ligoy. Narinig ko sa kapatid kong babae na naghahanap kayo ng ilang taong magtatrabaho bilang waiter. Mataas din daw ang sweldo. Pero sa pagkakaalam ko, ang mga waiter na kayang magbigay ng sweldong 7,000 hanggang 8,000 pataas. Sa ating E-City ay kakaunti lang. Saan po kayo nagtatrabaho? Sa harap ng aking tanong, si Ate Son ay medyo nag-aalangan. Pero sa patuloy kong pagtatanong ay sinabi niya kung saan ang lugar ng trabaho. Dihao Clubhouse. Pagkarinig ko nito, gulat akong tumingin sa kanya. Totoo bang 7,000 hanggang 8,000 ang sweldo ng waiter sa Dihao Clubhouse? Pero kailangan mong magbigay ng ilang serbisyo. Hindi ako makapaniwala. Ipakikilala niya ang ilang bata para magtrabaho sa ganoong lugar. Alam mo ba na menor de edad ang mga batang ito? Ang itim talaga ng puso ng babaeng ito. Pagkatapos kong kumalma, sabi ko sa malamig na tono, pwede ka nang umalis. Hindi magtatrabaho ang kapatid ko sa ganoong lugar. Nang makita ni Ate Son na hindi niya ako kayang lokohin, tinarayan niya lang ako. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse at umalis. Si Kinyu at ang iba pa ay naguguluhan pa rin. Pagkatapos kong magpaliwanag, natakot ang ilang bata. Nang makita kong medyo malungkot ang ilang bata, sinabi ko, tama na, huwag na kayong mangarap ng mataas na sweldong 7,000 hanggang 8,000. Kung hindi kayo maarte, sumama na lang kayo sa akin sa pagbebenta ng baon. 150 kada araw. Kasama na ang pagkain at tirahan, 1 buwang trabaho. Hahatid ko kayo pauwi. Tanong ni Kinyu na medyo nagtataka. Kuya, totoo ba ang sinasabi mo? 150 ang kita sa pagbebenta ng baon sa isang araw. Kinatok ko ang maliit na ulo ni Kinyu. Ano? Hinahamak mo ang pagbebenta ng baon? Sabihin niyo nga, gusto niyo ba o hindi? Kung ayaw niyo, bi ako ng tiket para sa inyo. Hahatid ko kayo bukas. Mas na sinabi ni Kinyu. Gusto, syempre gusto. Pero kuya, tutuparin mo ba ang sinabi mo? Hindi ba't nagtatrabaho ka lang para sa iba? Pagkarinig ko nito, medyo mayabang kong sinabi. Pagkukwenta, hindi lang baon. Ang restaurant na ito ay akin na rin ngayon. Bagamat hindi ko masabi sa kapatid ko na akin na ang restaurant na ito. Kahit kaunti, pero may mga bagay na pwede kong ipaalam.
Nanlaki ang mata ni Kinyu at tuwang-tuwa na sinabi. Ang laki-laking restoran na ito, ikaw na ang namamahala ngayon, kuya. Akala ko nagbebenta ka lang ng baon sa restauran. Tama na ang daldal. Samahan kita sa dormitoryo ng mga empleyado. Pagkatapos ay dinala ko ang 3 dalaga. Sa isang bakanting dormitoryo. Ngunit kulang pa ito sa mga gamit para makatira. Direkta kong kinuha ang cellphone ko at nagpadala ng 2,000 yuan sa kapatid ko. Hindi kalayuan sa restaurant natin ay may tindahan na nagbebenta ng kumot at palanggana. Maya-maya, pumunta kayo ng mga kaibigan mo para bumili. Mag-ayos kayo ng maayos para makapagtrabaho bukas. Nakita ni Kinyu ang paglipat ng pera at masayang sumagot. Salamat, kuya. Habang inaayos ko ang kapatid ko. Pagkapasok pa lang ay nakasimangot na. Kasabay ng malakas na tunog. Pinalo ng lalaki ang puwet ni Sister Son. Bakit parang galit na galit ka? Di ba't pumunta ka para sunduin ang mga bagong dating? Nasaan ang mga tao? Sagot ni Sister Son. Nakakainis. Dapat sana'y naipasok ko na ang mga tao ngayon. Sino nang mag-aakalang sisirain ito ng isang paslit? Pagkatapos, ikinuwento ni Sister Son ang nangyari. Nang marinig ito, tumawa ang lalaking nasa edad. Tama na. Hindi naman yan malaking bagay. Ganito. Hindi ba't sabi mo nagbebenta ng baon ang batang yon? Mamaya hahanap ako ng mga kasama ko para paglaruan siya. Para mailabas mo ang galit mo. Pagkabanggit nito, mahinhin na sagot ni Sunyan. Alam ko na ikaw talaga ang pinakamabait sa akin, Kuya Tiger. Pupunta rin ako mamaya para makita ang hitsura ng pagkabigo ng batang yon. Lumipas ang oras at dumating ang 4:30 ng hapon. Nasa labas na ang kanin at ulam. Naghihintay ako sa harap ng Hongbin Restaurant para hintayin ang paglabas ng mga estudyante. Hindi nagtagal, may mga estudyanteng natapos ng maaga ang klase. Nagsimulang magpangkat-pangkat at lumapit. Gaya ng dati. Nag-aasikaso ng pagkain para sa mga dead servants at kay Zhangya at Liu Yuan. Ako naman ay nasa tabi at naniningil. Ngunit nang kasagsagan na ang negosyo ng bento. Mga kabataan na ang buhok ay kulay pula at berde. Lumapit na may dalang bento. At itinulak paalis ang mga estudyanteng nakapila. Patuloy na sumisigaw. Nang makita ko ito, agad akong napasimangot. Agad akong lumapit ng ilang hakbang. Sinusubukang panatilihing natural ang aking ekspresyon. At saka nagtanong, anong problema mga estudyante? Ngunit hindi ngiti ang isinukli sa aking ngiti. Agad akong dinuraan ng isang pulang buhok at sinabing, ganyan ba kayo magnegosyo? Tignan mo, may mga langaw sa pagkain nyo. Ang dumi-dumi, tapos naglalakas loob pa kayong magbenta ng pagkain sa mga estudyante. Mga mandaraya kayo. Nang marinig ko ito, bahagya akong napakunot noo at sinabi, estudyante, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Ang aming mga bento ay ginawa sa pamamagitan ng mahigpit na proseso. Ginagarantiyahan naming malinis ito. Sabi mo may langaw sa pagkain. Tag-init ngayon, maraming langaw kahit saan. Sino ang nakakaalam kung hindi ikaw ang naglagay ng patay na langaw para manira? Sa pagsasalita mo ng ganyan, mag-ingat ka at kakasuhan kita ng paninirang puri. Nagulat ang pulang buhok sa aking depensa. At saka itinaas ang hawak na bento at malakas na sinabi. Mga estudyante, tignan niyo kung may langaw ba sa pagkain. Ang tigas pa rin ang ulo ng may-ari na ito. Sa mga mandarayang tulad nito, maglalakas loob pa ba kayong kumain dito? Nakita ko rin agad ang langaw sa pagkain. Ngunit ang langaw ay nasa ibabaw. At bupa, kailangan ng paghalo kapag nagluluto. Kaya ang pagkakaroon ng isang buong langaw sa pagkain ay hindi makatotohanan. Ibig sabihin nito, ang mga taong ito ay naglagay lang ng langaw para maghanap ng gulo. Nang makita ko ito, nakaramdam ako ng pambihirang galit. Lumingon ako at sumenya sa mga dead servants. Agad na unawaan ng ilang dead servants. At saka isa-isa nilang pinigilan ang mga pulang at berdeng ilaw trapiko. Pagkatapos ay kinuha ko ang bento sa kamay ng pulang buhok. At agad na inilabas ang langaw. At itinaas ito at malakas na sinabi, mga kaklase, huwag kayong makinig sa mga sinasabi nitong mga basagulero. Tingnan niyo itong langaw, buo at walang sira. Ang ating chef ay laging ginigisa ang mga pagkain, hindi ba? Paano magiging buo ang langaw kung ginigisa? At saka, ang ating baon ay napakarami ng mantika. Kung pumasok ang langaw habang nagluluto, dapat may mantika rin sa katawan nito. Pero tingnan niyo ang langaw na ito. Sobrang linis. Malinaw na gawa-gawa lang ito ng mga basagulerong ito. Kung hindi kayo naniniwala, mga kaklase, pwede kayong lumapit at tingnan. Noong una, medyo hindi pa gusto ng mga estudyante ang pagpigil ng dead servant sa mga traffic light. Pero pagkatapos nilang marinig ang sinabi ko, parang may punto nga. Kaya't bumaling sila at sinisi ang mga basagulerong ito. Nakahina rin ako ng maluwag. Ang panandaliang krisis ay nalampasan na.
Pagkatapos, inutusan ko ang mga tao na dalhin ang mga basagulero sa loob ng restauran. Nagdahilan ako sa mga estudyante na dadalhin sila sa istasyon ng pulisya. Pinatuloy ko si Zangya at ang iba pa sa pagbebenta ng pagkain. Samantala, inutusan ko ang mga dead servant na dalhin ang mga traffic light sa silid sa ikalawang palapag. Pagkapasok, sinampal ko agad silang lahat. Pagkatapos ay nagtanong ako, magsalita kayo. Sino ang nagpadala sa inyo? Sa simula, gusto pang magsalita ng masama ng mga traffic light para makabawi. Pero hindi sila papayagan ng mga dead servant. Binugbog sila hanggang sa magmakaawa. Tinitigan ko ang mga traffic light na bugbog sarado. Nagtanong ulit ako, kaya na ba ninyong sabihin ngayon? Si Kuya Erhu ang nagpadala sa amin. Nagtaka ako nang marinig ko ang pangalang ito. Sino si Kuya Erhu? May-ari ba siya ng negosyo sa malapit? Pero ang sumunod na nangyari, ang sinabi ng pulang buhok ang lalong nagpakunot ng noo ko. Hindi siya negosyante sa malapit. Si Gao Erhu siya, ang general manager ng Dihaw Clubhouse. Nang marinig ko ang pangalang Dihaw Clubhouse, naalala ko agad si Ate Son. Pagkatapos, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Xiu. Hello, Kuya Xi. Gusto kong itanong kung saan nanggaling si Gao Erhu ng Dihaw Clubhouse. Nang marinig ito, nagulat si Xiu. Gao Erhu, nagkaroon na naman ba kayo ng problema sa kanya, Kuya Qin? Ipinaliwanag ko. Hindi ako ang nag-umpisa ng gulo. Siya ang lumapit sa akin. At nahuli ko siya sa akto. Tanong ni Xiu, malaki ba ang pinsala? Kung hindi naman, hayaan na lang natin. Si Gao Erhu ay nagmula sa pamilya Gao sa kanlurang bahagi ng lungsod. Mayroon silang dalawang magkapatid. Ang panganay ay si Gao Dahu. Ang bunso ay siya. Magkaiba ang dalawang magkapatid na ito sa magkapatid na Zhao. Ang magkapatid na Zhao ay nagretiro na. Habang ang magkapatid na Gao ay nasa iligal pa ring negosyo. Si Gao Dahu ang pinakamalaking leader ng sindikato sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ang pangunahing negosyo nila ay ang mga iligal na gawain sa kanluran. Marami silang tauhan. At gagawin nila ang lahat para makamit ang kanilang layunin. Tayo ay nasa legal na negosyo. Kung makikipag-away tayo sa kanila, tayo rin ang malulugi sa huli. Hayaan na lang natin kung walang problema. Pinapayuhan ako ni Xiu na iwasan ang gulo. Ngunit paano ko hahayaan na lang ito? Ngayon pa lang nagsisimula ang negosyo. Gusto na nila akong patayin. Ang paraan ni Gao Erhu ay mas masahol pa kay Zhao Dong. Sa harap ng tindahan ng lunchbox, si Gao Erhu at Sister Son ay nakaupo sa isang sasakyan at nagmamasid. Hanggang sa pansamantala kung malutas ang problema, saka lang umiti si Gao Erhu. May pagkatuso rin pala ang batang ito. Kumusta? Nasiyahan ka na ba ngayon? Hintayin mo lang. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Malay mo, sa susunod na mga araw ay uwi na ang batang ito. Nang marinig ito, nagtaka si Sister Son. Hindi ba't nalutas na niya? Nagpakita ng masamang ngiti si Gao Erhu. Sabi nga nila, ang sabi-sabi ay nakakatakot. Pinagmasdan ko ang food street na ito. Ang lunchbox niya ang pinakamasarap. Ngayon, dinumihan siya ng red hair. Sa tingin ko, babagsak din ang ibang mga negosyante sa kanya. Sa oras na kumalat ito, masasama ang reputasyon niya bilang isang negosyante sa pagkain. Kung masama ang reputasyon mo, wala kang mapapala. Napagtanto ni Sister Son. Pagkatapos ay kumikending-kending siya. At walang tigil na pinuri si Gao Erhu. Ganoon pala. Talagang ang matalino ka, ikalawang tigre. Natural lang na magustuhan din ni Gao Erhu ang mga ganoong salita. Sa gabi, bumalik ako sa inuupahang bahay kasama ang mga tauhan. Pinagsama-sama ko ang mga dead servants sa isang silid. Diretso kong sinabi. Mayroon akong isang misyon. Kailangan ko ng isang kapatid na lalaki upang tapusin ito. Bagamat walang panganib ang misyon, mayroon itong kaparusahan na pagkabilanggo. Mayroon bang mga kapatid na handang pumunta? Pagkabigkas ko nito, nakita kong nagtaasan ang mga braso na may tatak na sa loob ng silid. Sabi ni Tai Nyu, Boss, hindi mo na kailangang makipag-usap sa amin kung mayroon kang problema. Bawat isa sa amin ay ikaw ang nagdala sa mundong ito. Sa mundong ito, ikaw lamang ang aming paglilingkuran. Kahit na sabihin mo sa amin na magpakamatay dito ngayon, hindi kami magdadalawang isip. Kaya sabihin mo na lang sa amin kung ano ang gagawin. Tumango ako nang marinig ko iyon. Agad akong pumili ng isang level isa dead servant na may iwan. Pinauwi ko ang iba. Nang kaming dalawa na lang ng dead servant sa silid. Saka ko sinabi ang misyon sa kanya. 2:00 ng madaling araw. Isa-isang nagsiwi ang mga boss na nagpunta sa Dihaw Clubhouse. Sa sandaling iyon, isang matipunot maskuladong lalaki na nakasuot ng camouflage suit ang pumasok sa pintuan ng Dihaw Clubhouse. Sir, malapit na kaming magsara. Kung gusto mong magsaya, bumalik ka na lang bukas ng mas maaga. Tiningnan ng lalaki ang serbidor at sinabi, Nandyan ba ang manager ninyong si Gao Erhu?
Mayroon akong pakay sa kanya. Nag-atuang serbidor nang tingnan niya ang lalaki at sumagot. Sinabi mo si Manager Gao. Hindi ko po alam. Sandali lang po at tatanungin ko. Ngunit sinabi ng lalaki. Huwag na. Ang opisina niya ay nasa tuktok na palapag, tama. Ako na lang ang hahanap sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad siya patungo sa pintuan ng elevator. Ngunit hindi pumayag ang serbidor. Agad niyang sinubukang harangin ang lalaki. Tiningnan ng lalaki ang serbidor at malamig na sinabing, huwag kang makialam. Makakabuti yan sayo. Ang malamig na tingin na iyon ay nagpakilabot sa serbidor. Hindi sinasadyang umatras ang kanyang katawan sa isang tabi. Pagkapasok ng lalaki sa elevator, saka lamang natauhan ang serbidor. Agad siyang sumigaw sa pamamagitan ng intercom. May nanggugulo. Pumunta sa tuktok na palapag. Pakisuyong pigilan ng mga security personnel. Nang marinig ang balita. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator. Tinignan ng malakas na lalaki ang 20 ilang security personnel na nakapalibot sa elevator. Hindi pa rin nagbago ang kanyang tingin. Pagkatapos ay kumuha siya ng baton mula sa kanyang bulsa. Pagkakita nito, agad na sumugod ang mga security personnel. Gusto nilang pigilan ang lalaki. Kaagad na nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga tunog ng labanan mula sa tuktok na palapag. Pagkaraan ng 2 minuto, pinahid ng lalaki ang dugo sa kanyang mukha. Tiningnan ang mga taong nakahiga sa lupa. Pagkatapos ay naglakad siya papasok. Opisina ng General Manager. Si Gao Dahu at Gao Erhu ay naninigarilyo ng sigarilyo. Habang nag-uusap ng may kumpiyansa, ang mga naghahanap ng gulo sa labas ay mga tanga. Isang tao lang ang nangahas na pumunta. Akala ba nila sila ay mga superhero? Nang marinig ito, naging si Gao Dahu. Huwag kang magpakampante. Sa mga nakaraang taon, mahigpit ang pagbabantay. Huwag tayong masyadong maging mapangahas sa ating mga negosyo. Bumulong si Gao Erhu. Alam ko, kuya. Wala akong ginawang labis kamakailan. Sino ang nakakaalam kung saan sumulpot ang isa pang walang muwang? Habang nag-uusap ang dalawa, bumukas ang pinto ng opisina. Magtatanong sana si Gao Erhu kung nahuli na ang mga tao. Nang makita niya ang isang lalaking parang duguan. Direktang nagtanong ang lalaki. Sino sa inyo si Gao Erhu? Grabe! Nang makita na ang taong pumasok ay ang taong naghahanap ng gulo. Nagulat si Gao Erhu at nagbitiw ng isang salitang mura. Nang walang sumagot, nagsimulang maglakad ang lalaki papunta sa harap ng mesa. Mas nakumalma si Gao Dahu at sinabi, kapatid, wala ba tayong hindi pagkakaunawaan? Tanong ng lalaki, ikaw ba si Gao Erhu? Hindi, ako si Gao Dahu. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Hindi natin kailangang maglabas ng patalim o baril. Kung may kailangan ka, pag-usapan natin. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ng lalaki. Ikaw si Gao Dahu. Buti na lang, hindi na kita kailangang hanapin. Agad na naging malinaw ang target. Hindi na nagsalita pa ang lalaki. Hindi nagtagal. Mula sa loob ng opisina ay umalingaw-ngaw ang nakakapanlumo at nakabibinging hiyaw ng pagdurusa. Pagkaraan ng kalahating oras, nang dumating ang mga pulis, nakita nila ang malagim na eksena sa pinakatuktok ng gusali. Agad nilang pinalibutan ang lalaki. Hindi na lumaban ang lalaki. Hinayaan na lang niya ang kanilang gawin ang gusto nila. Inamin niya ang kanyang ginawa. Ngunit nang tanungin tungkol sa iba, hindi siya nagsalita kahit anong gawin. At saka, nakita rin ng mga pulis sa ibang silid ng Dihaw Clubhouse ang maraming transaksyon ng prostitusyon. Ang ilan sa mga babae ay labag sa kanilang kalooban. Kinabukasan, kumalat sa buong E-City ang balita na bumagsak na ang magkapatid na Gao. Naging tila nagkakagulo ang E-City. At nang gabing iyon, nakatanggap ang iba't ibang malalaking tao sa underworld ng isang liham. Simple lang ang nilalaman ng liham. Kung ayaw nilang matulad sa magkapatid na Gao, lumayo sila sa kanlurang bahagi ng lungsod. Huwag makialam. Ang lagda ay isang karakter na kin. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga big boss nang makita ang liham. Mayroong nagtawa sa kawalang hiya ng sumulat ng liham. Mayroong hindi nag-abalang pansinin ito. Mayroong nag-ingat at naging maingat. Ngunit nagkaisa ang lahat sa isang aksyon. Alamin kung sino itong si Kin. Hindi ko naman sinadyang itago ang sarili ko. Kung hindi, masasayang lang ang ginawa ko. Hinayaan ko rin silang imbestigahan ako. Para makilala ako. Ngunit kapag mas malaki ang kasikatan, mas maraming bagay ang nangyayari. Kaya nagplano akong magtayo ng isang security company. Para ito ay legal at kumita ng pera. At maprotektahan ko rin ang sarili ko. Sa pamamagitan ng paghahanap sa internet. Napagtanto ko na ang pagtatayo ng isang security company ay medyo komplikado. Ngunit may solusyon din. Iyon ay ang bumili ng isa na nakatayo na. Gawin kung ano ang gusto mong gawin. Direkta akong pumunta sa isang law firm sa lungsod. Ipinakipag-usap ko ang aking mga ideya sa isang commercial lawyer.
Sinabi ng abogado na walang problema. Ayon sa kanya, maraming security company sa merkado ngayon na may security qualifications lang, ngunit walang kaugnay ng mga empleyado. Ang presyo ng pagpara sa mga ganitong shell company ay hindi masyadong mataas. Ang mababa ay maaaring ayusin sa ilang libong yuan. Nang marinig ko ito, sinabi ko, ang lahat ng bagay sa pag ay maaaring ipaubaya sa abogado upang malutas. Ngunit dapat masang-ese. Paglabas ng law firm, dinala ko ang 2 dead servant sa Dihaw Clubhouse. Matapos ang pagpapahirap ng mga dead servant sa nakalipas na 2 araw, ang Dihaw Clubhouse ay kasalukuyang nasa state ng suspension para sa rectification. Ang malaking boss ng clubhouse ay sa wakas nagpakita. Narito ako ngayong gabi upang pag-usapan ang pakikipagtulungan. Ang pagbagsak ng magkapatid na Gao. Naging malaking taba ang Dihaw Clubhouse. Ang layunin ko sa pagtatayo ng security company ay nasa ganito. Pagdating sa Dihaw Clubhouse, direkta kaming pumasok. Isang staff ang nagmadaling sumulong at nagsabi, "Paumanhin, sir. Ang clubhouse ay pansamantalang sarado sa mga araw na ito." Iwinagayway ko ang aking kamay at sinabi, "Alam ko. Nandito ako upang makipag-usap sa iyong boss tungkol sa pakikipagtulungan. Sabihin mo sa iyong boss na ang apelyido ko ay Qin. Dapat niyang maintindihan." Pagkatapos ay nag-alinlangan ang staff na tinawagan ang kanyang boss. Hindi nagtagal ay dinala niya ako sa itaas na palapag na may nakangiting mukha. Sa opisina ng general manager, si Wei Liang ay naninigarilyo ng tuloy-tuloy. Si Wei Liang ay labis na nababahala sa mga araw na ito. Ang Dihaw Clubhouse na ito ang kanyang pinakamalaking investment sa entertainment venue. Kasama ang lupa, konstruksyon at dekorasyon. Gumastos siya ng halos isang maliit na layunin. Ang sinasabi ng sarili ay hindi kailangang sabihin. Gusto lang kumain ng piraso ng karne. Nag-isip si Wei Liang ng mahabang panahon. Alam na ang magkapatid na Gao ay may magandang kakayahan sa underworld. Sa pagkakaroon ng ganitong mga lokal na ahas na nakaupo, mababawasan nito ang maraming hindi kinakailangang gulo. Kaya pumayag siya. Nagbigay pa siya sa magkapatid na Gao ng 0% dibidendo sa tubo. Ngunit hindi inaasahan ni Wei Liang na nang umuunlad na ang negosyo, mabibigo ang magkapatid na Gao at madadamay ang club. Sa mga nakaraang araw, bumalik si Wei Liang sa Yi City. Gumamit siya ng maraming koneksyon upang ayusin ang ilang bagay. May narinig din si Wei Liang tungkol sa kung sino ang nagpabagsak sa magkapatid na Gao. Hindi niya inaasahan na pupuntahan siya nito ngayon. Gusto ring malaman ni Wei Liang kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Binuksan ng staff ng opisina ng general manager ang pinto. Pumasok ako ng malalaking hakbang kasama ang mga dead servant. Pagkatapos isara ang pinto, diretsahang nagtanong si Wei Liang, "Si Emenkin ba ang nagpabagsak sa magkapatid na Gao?" Nang marinig ito, tumawa ako. "Nagbibiro ka naman, Yin Wei. Ako ay isang lehitimong negosyante." Ang sagot na ito ay malabo. Naintindihan ni Wei Liang. Tumawa siya. Hindi ko alam kung ano ang layunin ni Emenkin sa pagpunta dito ngayon. Nang marinig ito, sumagot ako. Nabalitaan ko lang na maraming ginawang masama ang magkapatid na Gao. At pinabagsak ng hindi ko alam kung sinong bayani. Kasalukuyang naghahanap si Emir Wei ng mga kasosyo. Sakto namang sa tingin ko, may kaunting kakayahan ako. Gusto kong mag-alok ng aking sarili kay Emir Wei. Ngumisi si Wei Liang. Kung gayon, hindi ko alam kung anong kakayahan mayroon si Emir Qin. Tanong ko pabalik. Emir Wei, magpakatotoo tayo. Ano sa tingin mo ang bayaning nagpabagsak sa magkapatid na Gao? May paghanga sa boses ni Wei Liang nang sabihin niya. Nabalitaan ko ang tungkol sa taong iyon. Talagang napakagaling. Nakaya niyang saktan ang magkapatid na Gao sa gitna ng ilang dosenang goons. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa ganyang klaseng matapang. At napakamatapat pa niya. Sa loob, bukod sa pag-amin ng kasalanan, wala siyang sinasabi. Tumawa ako. Kung gayon, Yin Wei, sasabihin ko na marami pa akong ganyang klaseng kapatid. Ano ang masasabi mo? Habang sinasabi ko ito, sininyasan ko ang dead servant sa gilid. Lumapit ang dead servant. At sinuntok ng malakas ang solid wood na mesa ni Wei Liang. Isang malakas na kalabog. Isang marka ng kamao na may lalim na mga 4 o 5 sentimetro sa ibabaw ng mesa ang pumukaw sa kanyang mga mata. Napatulala si Wei Liang sa eksenang iyon. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Wei Liang at hinawakan ang marka ng kamao. Hindi makapaniwalang sinabi niya sa akin, "Ginoong Qin, nakita ko na ang inyong kakayahan. Lubos akong nasiyahan. Pwede na ang kooperasyon. At kaya ko ring ibigay sa iyo ang 20% ng kita. Ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon." Umupo si Wei Liang at nagpatuloy. "Kailangan ko ang kapatid na ito ni Ginoong Qin. Ganito kasi. Interesado ang aking kumpanya sa real estate sa isang proyekto.
Ngunit mayroon ding ibang interesado sa proyektong ito. Halos pareho ang lakas ng aming dalawang partido. Kung gagamit tayo ng anumang paraan, pareho lang tayong matatalo. Kaya nagkasundo kami ng isang laban ng boxing sa pribado. Ang mananalo ay makukuha ang proyektong ito. Pagkarinig nito, nag-isip ako sandali at sinabi, pwede kong ipahiram sa iyo ang tao. Ngunit hindi sapat ang presyong iniaalok mo. Ang mga kapatid sa aking paligid ay aking mga mahal sa buhay. Mga kapatid sa dugo. Kaya kailangan mong magdagdag ng pera. Tumawa si Wei Liang. Nakakatuwa ka talaga, Ginoong Qin. Sige, sabihin mo kung magkano ang idadagdag. Sapat na ba ang 1,000,000? Umiling ako at sinabi. Hindi ko alam kung gaano karaming mga industriya ng libangan ang pag-aari ni Wei. Katulad ng Emperor Palace. 8. Kung saan ang Emperor Palace ang pinakamalaki. Ang ibig sabihin ni Ginoong Qin ay, sagot ko, gusto kong bantayan ng mga tao ko ang mga lugar na ito. At saka, kung matutulungan ng aking kapatid si Wei na manalo sa proyektong ito, mangyaring alagaan din kami ni Wei. Bigyan kami ng ilang proyekto. Tumawa ng malakas si Wei Liang at sinabi, hindi ka talaga nagpapigil, Ginoong Qin. Ngunit kahit na maraming kondisyon ang inihain ni Ginoong Qin, hindi naman ito labis. Pumapayag ako. Matapos magkasundo, lumabas ako sa Emperor Palace Club. Pagkatapos ay nagmadali akong bumisita. Ang mga dating kasosyo ng mga kapatid na Gao sa iba't ibang lugar ng Aliwan. Ang mga may-ari ng mga negosyong pang-aliw na ito ay walang lakas ng loob na katulad kay Wei Liang. Sa unay nag-alinlangan pa sila sa aking pagbisita. Nang malaman nilang kinuha ko lang ang bahagi ng kapangyarihan ng mga kapatid na Gao. Agad namang pumayag ang mga amo na ito nang hindi nag-isip. Tutal, ngayon sa mundo ng krimen. Ako ay mas malupit pa kaysa sa mga kapatid na Gao. Hindi na kailangang magalit sa akin para sa kaunting pera. Sa madaling salita, maayos kong nakuha ang pamamahala. Lumipas ang 5 araw sa isang iglap. Sa umagang ito, nakatanggap ako ng 2 magandang balita. Ang pagkuha sa kumpanya ng seguridad ay natapos na ng abogado. Kailangan ko na lang magbayad at pumirma. Ang isa pa ay ang Emperor Clubhouse ni Wei Liang ay muling nagbukas. Ang boxing match na pinag-usapan namin dati ay gaganapin ngayong araw. Pagkatapos kumain ng almusal, dinala ko ang mga dead servants na ipinakita ko kay Wei Liang noong nakaraang araw. Ayon sa address na ibinigay ni Wei Liang, pumunta ako sa Bluebird Boxing Gilin. Bago pa man ako makababa ng sasakyan, nakita ko na si Wei Liang na naghihintay mismo sa labas ng tindahan. Halata ang kahalagahan ng boxing match na ito kay Wei Liang. Pagkababa ng sasakyan, masakong sinalubong ni Wei Liang na may ngiti sa kanyang mukha. At magiliw pa niyang tinapik ang balikat ng dead servant. Pagkatapos ay sinabi niya sa akin, maraming salamat sa tulong mo, Ying Qin. Magalang akong tumango at sumunod kay Wei Liang papasok sa boxing Gilin. Pagpasok sa boxing Yuan, ang sumalubong sa aking mga mata ay isang malaking ring ng boxing. Ang paligid ay parang mga booth ng bar. Sa sandaling ito, marami ng tao ang nagtitipon at nag-uusap. Pagpasok ni Wei Liang, maraming tao ang agad na lumapit. Makikita ang katayuan ni Wei Liang sa mga tao. Tinupad din ni Wei Liang ang kanyang mga salita. Ipinakilala niya ako sa maraming amo. Karamihan sa kanila ay nasa negosyo ng mga materyales sa konstruksyon. Nakakuha ako ng maraming business card. 10 minuto bago ang laban. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas ang isang grupo ng mga tao. Ang pinuno ay may suot na gintong salamin. Napakagwapo niya. Parang isang boss na may otoridad. Sinundan siya ng ilang lalaking nakasuot ng itim na suit. Napakahusay ng kanilang kilos. Mukhang sila ay mga piling tao. Sa likuran ay isang matandang lalaking maitim na may taas na halos 2 metro. Ang itim na kulay niya ay ang kanyang mga ngipin na lang ang nakikita. Ang taong ito ay si Zhou Kang. Kamakailan lang ay nakuha niya ang Minyu Real Estate ng kanyang ama. Medyo bata at ambisyoso. Siya rin ang nagmungkahi ng pustahan na ito. Mukhang hindi rin naman siya basta-basta. Dapat ay matagal na siyang nakapaghanda. Opisyal na nagsimula ang laban pagdating ng mga kalahok. Lahat ng manonood ay nagpigil ng hininga. Dahil ang laban na ito ay tungkol sa isang proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Kung sino man ang manalo, ang panig na nanalo ay makakatikim ng masaganang kita. Hindi maaaring magpabaya. Pagkaakyat ng 2 kalahok sa entablado, napatawa si Zhou Kang. Wei Liang, wala ka na bang mahanap na iba? Bakit mo dinala ang isang construction worker dito? Nang marinig ito ni Wei Liang, sumimangot siya. Tumingin siya sa akin nang may bahagyang pagtatampo. Medyo napahiya rin ako. Hindi ko akalain na magiging ganito kagarbo ang laban. Pero, hindi rin naman basta-basta si Wei Liang. Sumagot siya. Sabi nga, hindi mahalaga kung gaano kataas ang bundok. Basta't may engkanto, ito ay bantog. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang tubig.
Basta't may dragon, ito'y sagrado. Anong silbi ng pagiging malaki? Laban ito ng boxing. Ang kailangan ay ang kakayahang lumaban. Ngumiti si Zhou Kang at sinabi, "Haha, sana ay ganyan ka pa rin katapang pagkatapos ng laban, Ye Wei. Hindi mo siguro alam kung sino ang boksingero ko. Pero, maaari mong isearch online ang kampiyon ng Yi-isa sa Japan ngayong taon." Pagkarinig ni Wei Liang, mas lalo siyang kinabahan. Bagamat iisa siya sa lakas na ipinakita ng mga dead servants. Ngunit hindi rin dapat maliitin ang titulo ng Yi-isa champion. Ang Yi-isa ay isang pandaigdigang kompetisyon ng boxing na ginanap sa Japan. Maraming mahuhusay na manlalaban doon. Nauunawaan ni Wei Liang ang kahalagahan ng titulo ng Yi-isa champion. Sa ngayon, sa ibabaw ng ring, nakatayo na ang dalawang kalahok. Sa posisyon pa lang ng mga boksinggero, makikita na. Ang taong dinala ni Zhou Kang ay may propesyonal na posisyon sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, ang dead servant ay mukhang relax. Tila may kahinaan sa bawat lugar. Dahil dito, nagkaroon ng usap-usapan sa mga manonood. Mukhang susuko na si Wei Liang. Naghanap na lang siya ng construction worker. Ngunit nang magsimula ang laban, ang ipinakita ng mga dead servant ay ikinagulat ng maraming tao. Sa pagsisimula pa lang ng laban, si Hunter, ang malaking itim, ay sumugod ng may pagpatay at galit sa kanyang mga mata. Sa pananaw ng isang profesional na fighter, paano niyang hindi makikita na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi sumailalim sa sistematikong pagsasanay? Sa kanyang postura, mukha siyang ordinaryong tao. Siguro mas malaki lang ang katawan. Ang magdala ng ganitong tao sa entablado. Pakiramdam ni Hunter na iniinsulto siya nito. Kaya gusto niyang tapusin ito ng mas. Para tapusin ang palabas na ito sa pamamagitan ng pagko sa kalaban. Ngunit nang sipain ni Hunter ang hita ng dead servant gamit ang isang whip kick, nagulat ang kanyang mukha. Ang sipa na iyon ay tumama sa kalamnan ng hita ng kalaban. May kalakasan. Nagdulot ito ng isang malalim at mapurol na tunog. Makikita na malakas ang puwersa ni Hunter. Ang sipang ito, kung tatamaan ng isang normal na tao, halos tiyak na mawawalan na siya ng kakayahang lumaban. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng dead servant. Parang sumipa si Hunter sa isang bakal na plato. Sa lakas ng kanyang kakayahan na tumanggap ng mga atake, agad na napagtanto ni Hunter. Nagpapanggap lang ang kalaban. Ngunit sa sandaling ito, huli na para kay Hunter na mag-react. Pagkatapos matanggap ang isang sipa mula kay Hunter, sumugod din ang dead servant at diretso ang kanyang kamao sa mukha ni Hunter. Nang makita ito ni Hunter, mas niyang itinaas ang kanyang mga braso para harangin ang kamao na iyon. Ngunit minamaliit pa rin niya ang lakas ng dead servant. Bang! Tatlong magkakasunod na malalakas na tunog. Naramdaman ng mga nasa ibaba na isang iglap lang. Nasa ibaba na si Hunter. Ang kanyang mga braso ay baluktot sa hindi regular na paraan. Halatang bali. Ang buong pagkatao niya ay tumatahol sa sakit, maputla ang kanyang mukha. Hindi may paliwanag ang pagiging kaawa-awa. Diretsong naibuga ni Zheng Zhokang ang alak na ininom niya. Agad siyang sumigaw. "Putek, nagbibiro ka ba?" Mahigit 260 kilo si Hunter. Ang isang suntok ng manggagawang bukid na ito ay hindi lamang nagpalipad sa kanya, kundi nabali rin ang kanyang mga braso. Superman ba siya? Sa kabilang booth, si Wei Liang ay bahagyang nakabawi rin mula sa pagkabigla. Na tila nakakita ng multo. Alam niyang malakas ang mga dead servant. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging malakas ito. Isang suntok na pumatay sa isang Yi-isa champion. Hindi ito kayang gawin sa pelikula. Pagkatapos makabawi, namumula ang mukha ni Wei Liang habang itinataas ang kanyang baso. Pagkatapos ay nag-toast sa akin. "Ginoong Qin, ngayon, lahat ng salita sa aking puso ay naging isang pangungusap. Ang iyong kapatid ay kahanga-hanga." Umiti ako at nakipag-toast kay Wei Liang. Nang ianunsyo ng host na nanalo ang dead servant, madilim ang mukha ni Zhou Kang na lumapit kay Wei Liang. "CJ, hindi ko akalain na makakahanap ka ng ganitong eksperto. Sa pagkakataong ito, talo ako. Sa'yo na ang proyekto." Nang makita ito ni Wei Liang, ayaw niyang maging masyadong tensyonado ang relasyon nila ni Zhou Kang. Tutal, nakuha na niya ang proyekto. Hindi na tama na tuyain pa siya. Kaya sumagot siya. "Swertihan lang." Pumapayag si President Zhou. "Kung tutuusin, kompetisyon lang naman tayo. Wala namang alitan. Kung may angkop na pagkakataon sa hinaharap, magtulungan pa tayo." Nang marinig ni Zhou Kang ang mga salita ni Wei Liang, bahagyang bumuti ang kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi niya ng may panghihinayang at inggit. "President Wei, saan mo nakuha ang manggagawang bukid na yon? Nakikita kong hindi talaga nag-ensayo ng anumang martial arts ang lalaking yon. Ang inaasahan lang niya ay ang likas na lakas. Kung mag-ensayo pa siya ng martial arts, kahit na sa mundo ng martial arts ay may lugar siya." Hindi naman naglihim si Wei Liang. Sadyang nagkataon lang.
Ang taong iyon ay tauhan ng aking partner. Nagkataon lang na nakita ko ang kanyang kakayahan. Kaya kinuha ko siya. Hindi ko inaasahan na magbibigay siya sa akin ng ganitong sorpresa. Tauhan. Nang marinig ito, umiwi si Zhou Kang. Sa isip niya, sa taglay niyang galing, sayang naman kung magiging tauhan lang siya ng iba. Tiyak na sabi ni Wei Liang, "Engan, tingnan mo, yang batang lalaki na yan ang kasosyo ko." At itinuro ako. Nag-isip si Zhou Kang at sinabi, "President Wei, pwede bang ipakilala mo ako? Gusto kong makilala ang dalubhasang iyon." Anong problema? Tara, puntahan natin siya ngayon. Pagkatapos sabihin iyon ni Wei Liang, inakay niya si Zhou Kang papalapit sa akin. Nang makalapit, masiglang pagpapakilala ni Wei Liang. "Kapatid na Qin, ipakikilala ko nga pala sa'yo. Siya si Presidente Zhou ng Mingyu Real Estate." Agad, ipinakilala rin ako ni Wei Liang kay Zhou Kang. Pagkatapos magkakilala, sabi ni Zhou Kang, "Ano pong negosyo ang pinagkakaabalahan ni Presidente Qin?" Sagot ko, "Presidente Zhou, ako po ay nasa negosyo ng pagkain, konstruksyon at seguridad." Nang marinig ang salitang seguridad, lumiwanag ang mga mata ni Zhou Kang. Iniisip niya kung paano niya maaagaw ang dalubhasang ito. Agad niyang tanong, "Napakarami na palang alam ni Presidente Qin sa murang edad. Hindi ko akalain na napakarami mong pinagkakaabalahan. Kung ganoon, ang tauhan mo bang iyan ay instruktor ng iyong kumpanya ng seguridad?" Sa paningin ni Zhou Kang, ang isang dalubhasang tulad niya ay tiyak na mahalagang miyembro ng kumpanya ng seguridad. Yung tinatawag na haligi. Ngunit hindi ko inaasahang sasabihin ko. Si Wu Qiang ay miyembro nga ng kumpanya ng seguridad. Pero isa lamang siyang ordinaryong empleyado. Mas lalong lumiwanag ang mga mata ni Zhou Kang nang marinig ito. At medyo nahiyang sinabi, "President Qin, mayroon akong isang pabor na hinihiling. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin." Nang marinig ito, bukas palad kong sinabi, "Bakit ka nagiging formal, Presidente Zhou? Kapag nagkakilala na, magkaibigan na. Sabihin mo ang gusto mo. Kung kaya kong gawin, hindi ako tatanggi." Sabi ni Zhou Kang, "Ito ay kung saan madalas akong magpunta para makipagnegosyo sa iba't ibang lugar. Kulang ako ng isang bihasang tao sa aking tabi. Hindi ko alam kung maaaring ipahiram ni General Qin ang kapatid na ito na si Qiang Zi. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na malugi si General Qin at kapatid na si Qiang Zi." Nang sabihin niya ito, biglang lumiwanag ang mga mata ko. Kasama talaga sa mga serbisyo ng security company ang mga bodyguard. Ngunit sa aking koneksyon, hindi ako makakakuha ng mayayamang amo. Kaya naman walang kukuha ng mersenaryo para maging bodyguard. Hindi ko inaasahan na may pag-asa pa pala. Si Zhou Kang pa mismo ang kusang lumapit para kumuha. Naisip ko sa aking sarili. Ito ang pakinabang ng pakikipagkaibigan kay Wei Liang. Pagkatapos ay sinabi ko, "Sige, General Zhou. Ako mismo ang gumagawa ng ganitong uri ng negosyo. Ang pagkuha mo sa aming mga empleyado ay pagtulong sa akin sa aking negosyo. Paano ako makakatanggi?" Hindi ko alam kung ilang tao ang kailangan ni General Zhou. Kinapa ni Zhou Kang ang kanyang ilong at nahihiyang sinabi, "Gusto ko sanang kunin si kapatid na Qiang Zi lang. Gustong-gusto ko ang kanyang galing." Nakita ni General Zhou ang galing ni Qiang Zi. "Sa totoo lang, General Zhou, marami kaming empleyado sa aming kumpanya na may galing na katulad ni Qiang Zi. Marami kang pagpipilian." "Marami?" Nagsisinungaling si General Qin, siguro. Nang marinig ko ang pagdududa ni Zhou Kang, ngumiti ako. At hindi na nakipagtalo. Sumagot, "Kung interesado talaga si General Zhou na kumuha ng tao mula sa aking kumpanya, pwede kang sumama sa akin mamaya para makita ang iba pang empleyado ng aking kumpanya. Kung nagsisinungaling ako o hindi, malalaman natin mismo." Nang makita niya akong kampante, nag-isip si Zhou Kang ng ilang segundo. Tumango at sinabi, "CJ, kung gayon, gagambalain ko si General Qin mamaya." Nang makita ni Wei Liang sa tabi na magkasama kaming aalis, gusto rin niyang sumali. Kaya naman, matapos ang lahat, sumakay ang ilan sa kotse papuntang Hongbin Restaurant. Pagkatapos kumain, hindi na makapaghintay si Zhou Kang at nagmamadaling nagtanong, kailan magsisimula ang pagpapakita ni General Qin? Nakita ko rin, hindi naman masamang tao si Zhou Kang. Siguro'y ipinanganak sa isang mayaman na pamilya at nasanay sa marangyang pamumuhay mula pagkabata. May pagkabata ang kanyang ugali. Kaya hindi ko na pinansin ang tono ng kanyang pananalita. Agad-agad, pinapasok ko sa opisina ang ilang level isa dead servants na nakahanda na. Itinuro ko ang 6 na dead servants sa harap ko at sinabi, "Ito ang mga Tumayo si Zhou Kang at umikot sa kanila. Hindi ko makita ang aura ng isang eksperto. "President Qin, maaari bang ipakita ng mga kapatid na ito ang kanilang galing?" Pagkarinig nito, sumenyas ako sa mga dead servants. Agad na lumabas ang ilang dead servants.
Di nagtagal, bawat isa sa kanila ay may dalang slab ng marmol na mga 20 sentimetro ang kapal. At 1 metro kwadrado ang laki. Itinayo ng 2 dead servants ang slab. Pagkatapos, biglang sinuntok ng isang dead servant ang slab. Sa isang malakas na tunog, nabasag ang slab. Pagkatapos, ginawa ito ng ibang dead servants sa isa't isa. Nakatingin lang si Zhou at Wei Liang na nagtataka. Pagkatapos ng pagkagulat, hindi makapagsalita si Zhou. Itinaas niya lang ang kanyang hinlalaki at pinuri. Umiti ako at sinabi, Presidente Zhou, naniniwala ka na ba ngayon? Ganyan ang lakas ng seguridad ng aming kumpanya. Sa kanilang proteksyon, tiyak na hindi ka makakatanggap ng kahit kaunting pinsala. Wala nang sinabi pa si Zhou. Agad siyang nag-order. President Qin, gusto ko ang 4 na tao. Bibigyan ko sila ng 50,000 taunang sweldo bawat isa, okay lang ba? Tahimik akong nagkalkula sa aking isipan. 50,000 taunang sweldo. Ang arawang sweldo ay halos 1,400. Mas maganda kaysa sa pagiging isang construction worker. Agad akong sumang-ayon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zhou. Naglipat siya agad ng 2,600,000 kahit walang kontrata. 2,000,000 ang isang taong sweldo ng 4 na dead servants. 600,000 ang aking pasasalamat. Magalang akong nagsabi ng 2 salita at tinanggap ito. Nang makita ito ni Wei Liang, umarkila rin siya ng 2 dead servants bilang mga bodyguard. Pareho ang presyo kay Zhou. At nagbigay pa siya ng karagdagang 1,000,000. Iyon din ay pasasalamat. Napagkasunduan ng ilang tao na pipirmahan ang kontrata bukas. Umalis si Zhou at Wei Liang kasama ang mga bagong arkilang bodyguard. Binuksan ko ang aking mobile banking. Tumingin sa balanse na may karagdagang 4,600,000. Sa wakas, naramdaman ko ang pagiging biglang yaman. Pagkatapos kong magsaya, binuksan ko ang system. Tulad niya ng inaasahan, umakyat na ang system sa level 3. Pero, ang upgrade experience para sa susunod na level ay tumaas din mula 1,000,000 diretso sa 10. Napasinghap ako sa nakita ko. 10 bilyong experience ay 10 bilyong rene. Hindi ko alam kung kailan ko ito kikitain. Sunod, tumingin ako sa ibaba. Ang level 3 system ay maaaring mag-refresh ng isang level 3 dead servant kada linggo. 2 level 2 dead servant kada araw. 10 level 1 dead servant. Kasabay nito, ang level 3 dead servant ay random na maglalabas ng advanced skills. Ang advanced skills na ito ay tumutukoy sa medical na kasanayan, manufacturing engineer, network engineer at iba pang high-precision skills. Bukod pa rito, binuksan din ng level 3 dead servant system ang level 1 dead servant shop. 5 item lamang ang available sa level 1 dead servant shop. Dahil dito, nagtaka ako at tinignan ang mga item. Ito ay ang level 1 Gin Potion. Matapos ang discount, ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 1 bilyong rene. Gin Defect Potion Recipe. Matapos ang discount, nagkakahalaga ng 10 milyong rene. Skill Upgrade Card. Matapos ang discount, ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 1 milyong rene. Invisible Coating Material. Matapos ang discount, nagkakahalaga ng 10 bilyong rene. Super Carburetor. Matapos ang discount, nagkakahalaga ng 10 milyong rene. Ang unang reaksyon ko nang makita ko ang mga produkto ay napakamahal. Dapat mong malaman na ito ay 0% na lang ng presyo. Kung ang orihinal na presyo, ang bawat item ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Lalo na ang Gin Enhancement Potion at ang Invisible Coating Material. Ang presyo ay direktang lumampas sa daan-daang bilyon o libu-libong bilyon. Ngunit matapos basahin ang mga anotasyon ng bawat item, direkta kong sinabi na ang system ay kahanga-hanga. Level 1 Gin Enhancement Potion. Maaaring buksan ang unang gene lock ng katawan ng tao. Paparamiin ang pisikal na kalakasan ng ordinaryong tao sa pisikal na kalakasan ng level 1 dead servant. At pagkatapos buksan ang unang gene lock, maaari itong humaba ng 100 taon. Hindi ko nababanggitin ang 10 beses na pagpapabuti sa kalidad ng katawan ng tao. Ang dagdag na 100 taon ng buhay ay hindi maaaring masukat ng pera. Skill Upgrade Card. Maaaring mapabuti ang kasanayan ng level 2 dead servant mula sa dalubhasa patungo sa master level. Invisible Coating Material. Gamit ang teknolohiya ng nanomaterial, maaaring direktang itago ang iba't ibang bagay mula sa mga mata. Super Carburetor Manufacturing Blueprint. Ang carburetor na ito ay isang universal carburetor. Konsumo ng gasolina, 2,100 yen. Maaari itong umangkop sa anumang sasakyan. Maaari nitong i-maximize ang kahusayan ng gasolina. Bawat litro ng gasolina ay kayang ipatakbo ang kotse ng 50 kilometro. 2 litro lamang ng gasolina sa bawat 100 kilometro ang kailangan. Matapos makita ang mga produktong ito, nahirapan akong magdesisyon. Maliban sa Skill Upgrade Card,
Gusto ko ang lahat ng natitirang produkto. Ngunit agad kong pinakalma ang aking sarili. At nagsimulang pumili ng mabuti. Sa huli, nagpa siya akong kunin ang super carburetor. Inisa-isa ko ang aking mga ari-arian ngayon. Mayroon akong mahigit 5 milyong cash sa aking bank account. Ngunit ang Hongbin Restaurant ay maaari ring ipanagot sa bangko para makapagloan. 3 hanggang 5 milyon ay walang problema. Habang nagpaplano ako, kung paano gagawin pagkatapos kunin ang blueprint ng super carburetor. Dahan-dahan ding dumating ang hating gabi. Pagsapit ng oras, nagsimula na namang mag-refresh ang mga dead servant. Sa pagkakataong ito, may kabuang 13 ang lumabas. Agad kong tiningnan ang mga katangian ng second at third level na dead servant nang makita ko ito. Second level na dead servant. Zauzai. Kasanayan. Pagmamaneho. Antas ng kahusayan. Anumang uri ng sasakyan. Isa 0% na dagdag sa seguridad. Second level na dead servant. Liu Zong. Kasanayan. Pagmamaneho. Antas ng kahusayan. Anumang uri ng sasakyan. Isa 0% na dagdag sa seguridad. Third level na dead servant. Wang Ligo. Kasanayan. Mechanical engineer. Antas ng dalubhasa. Ang pag-unawa at paggawa ng iba't ibang uri ng makinarya ay nasa antas ng dalubhasa. 50% na dagdag sa katumpakan. Naliwanagan ang aking mga mata nang makita ko ang kasanayan ng third level na dead servant. Hindi ko akalain na pagkatapos kong magdesisyong bilhin ang super carburetor. Nag-refresh ang system ng isang dalubhasang mechanical engineer na dead servant. Para itong dagdag na lakas. Sa pagkakaroon ni Wang Ligo, ang dalubhasang mechanical engineer na ito, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga teknikal na problema. Siyempre, ang pagtatayo ng pabrika ay hindi isang bagay na magagawa sa isang araw. Ngunit ang hinaharap ng pabrika ay may malaking potensyal. Simula nang lumitaw ang third level na dead servant. Mayroon bang merkado ang super carburetor? Kailangan pa itong likhain at subukin sa merkado. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Sa kabilang banda, tinupad din ni Wei Liang ang kanyang pangako. Ipinagkatiwala niya sa akin ang seguridad ng lahat ng kanyang entertainment venues. Nasa pwesto na ang lahat ng mga karagdagang dead servants. Maganda ang sahod at benepisyo. Nagdagdag na naman ito ng isa pang paraan para ako'y kumita. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang proyektong konstruksyon na ipinangako sa akin ni Wei Liang. Pagkatapos ng pag-ipon, kaya ko nang bumuo ng isang construction team. Ang pagkuha ng kontrata ang tunay na paraan para kumita ng pera. Kulang na kulang ako sa pera ngayon. Isinangla ko ang Hongbin Restaurant sa bangko. Para lang makalikom ng sapat na PAM sa blueprint ng super carburetor. Ngunit kailangan ko ng mas malaking pera para mamuhunan sa isang planta. Kaya, kailangan ko ngayon ng isang proyekto na malaki ang kikitain. Siguro dahil ako ang napili. Ngayong araw na ito, tumawag sa akin si Wei Liang. Para pag-usapan ang tungkol sa proyekto ng pagtutulungan. Agad akong sumang-ayon ng buong puso. Kinyang Real Estate. Ito ang pangalan ng kumpanya ni Wei Liang. Pumasok ako sa gusali ng opisina ng Kinyang Real Estate. Isang dead servant na kasama ni Wei Liang ang nagdala sa akin sa opisina ni Wei Liang. Pagpasok sa opisina ni Wei Liang, tumingala si Wei Liang at mumiti sa akin. Nandito na pala si kapatid na Qin. Maupo ka. Napirmahan ko na ang kontrata para sa proyektong ito. Plano na simulan ang konstruksyon sa loob ng 2 buwan. Ang proyektong ito ay sa silangang bahagi ng lungsod. Plano ng lungsod na magtayo ng isang bagong business district sa silangang bahagi ng lungsod. Para mapasigla ang pagkonsumo sa ekonomiya. Plano kong ipagkatiwala sa iyo ang demolition work. Hindi ko alam kung interesado ka. Nang marinig ko ito, lumiwanag ang aking mga mata. Interesado akong gawin ito. Ang demolition sa industriya ng konstruksyon ay isang malaking pera. Hindi ko akalain na ganito kabait si Wei Liang. President Wei, wala na akong sasabihin. Salamat. Sabi ni Wei Liang. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't magka-partner tayo? Ang kabuang lawak ng demolition ay 43,000 metro kwadrado. Ginawa ko na ang kalkulasyon dito. Para sa kompensasyon sa lupa, 1,000 yuan bawat metro kwadrado. Pagkatapos, isa sa isang unit ng commercial property. Ang lokasyon ng demolisyon na ito ay medyo liblib. Hindi pa ito ang pinakamababang presyo. Pero bibigyan din kita ng 1,000 kompensasyon. Makipag-usap ka sa mga residente. Kung magkano ang mapababa mo, sayo na yon. Pero mayroon lang akong isang kahilingan. Bawal magkaroon ng anumang kaguluhan. O anumang masamang balita. Pagkarinig ko, nag-isip akong mabuti. Parang masyadong malaki ang binibigay ni Wei Liang. Mahigit 40 milyong metro kwadrado ang kompensasyon. Base sa presyo ni Wei Liang, mahigit 4 na bilyon. Kahit makabawas lang ako ng 1 o 200 dito.
Ilang milyong yuan na yon. Hindi nakapagtataka na pinipilit ng mga taong ito na pumasok sa industriya ng konstruksyon. Talagang napakalaking tubo. Siyempre, hindi rin ganoon kadali ang magbaba ng presyo. Kaya natural pumayag ako. Pagkatapos, sinabi ulit ni Wei Liang, "Kapatid na Qin, hindi ako maglilihim sa'yo. Ang lokasyon ng planadong commercial street ay sa Dongcheng. Pero sa lugar na to ng Dongcheng, dapat may kilala kang isang tao. Nitong mga nakaraang araw, simula nang makuha ko ang proyekto, palagi na akong kinukulit ng lalaking ito. Gusto niyang kunin ang trabaho ng demolisyon. Pero hindi ako pumapayag. Dahil masyadong madumi ang mga pamamaraan ng taong ito. Masyadong sakim. Hindi ko nasasabihin ang mga maruruming bagay na ginawa niya. Pwede mong alamin. Kaya kung papayag kang responsable sa demolisyon, tiyak na makakaharap mo si Wang Dingfei. Mag-ingat ka. Inalala ko sa isip ko ang pangalang Wang Dingfei. Agad kong naalala ang taong ito. Siya yung sinabi ni Xiu noong nakaraan. Isa sa pinakamalaking personalidad sa Yi City. Nag-isip ako at sumagot. President Wei, narinig ko na ang tungkol kay Wang Dingfei. Pwede mo bang sabihin sa akin ang tiyak na background ng taong ito? Nang marinig ito, tumawa si Wei Liang. Ang ibig mong sabihin ay background sa gobyerno, hindi ba? Hindi ko alam ang marami. Pero alam ko na ang isang kamag-anak ng lalaking ito ay nagtatrabaho bilang pangatlong opisyal sa distrito ng Dongcheng. Kumunot ang noo ko pagkarinig. Kung pag-uusapan ang paglutas ng problema sa pamamaraang panlipunan, wala akong kinatatakutan. Pero kung tungkol sa mga bagay sa kabilang panig, medyo mahirap. Tutal, hindi lahat ng bagay ay nalulutas sa pamamagitan ng dahas. Siyempre, ito rin ay dahil sa mababaw pa ang aking pundasyon. Hindi pa sapat na matigas ang aking mga koneksyon. Nang makita akong nakakunot ang noo, umiti si Wei Liang at sinabi, "Nag-aalala ka ba nakikilos ang pangatlong pinuno na ito? Ganito, sa gabi, maghanda ka ng isang mesa sa iyong restaurant. May imbitahan ako para ipakilala sa iyo." Nang marinig ko ang sinabi ni Wei Liang, naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Halata na gusto niya akong ipakilala sa isang malaking tao sa kabilang panig. Hindi na ako nagsalita pa. Muli kong inialok kay Wei Liang ang isang tasa ng tsa. Pagsapit ng gabi, para sa pagdating ng importanteng panauhin na ipinakilala ni Wei Liang sa Hongbin Restaurant, direkta kong sinuspinde ang operasyon ngayong gabi. Maaga ring dumating si Wei Liang, kaya't kami ay naghintay sa lobby sa unang palapag habang nag-inom ng tsa. Sa pagkakataong ito, tinanong ko rin si Wei Liang kung sino ang ipapakilala niya sa akin. Ngumiti si Wei Liang at sinabi, ang kanyang apelyido ay Hu. Siya ang pangalawang pinuno sa ating Yi City. Nang marinig ko ito, medyo nagulat ako. Pero agad din akong naliwanagan. Sa pag-isip, ang kanyang real estate ni Wei Liang ay nakarating sa ganito kalaki. Kung walang matigas na suporta sa likod nito, walang maniniwala. Pagkatapos malaman kung sino siya, tinanong ko rin kay Wei Liang ang tungkol sa mga gustong kainin ni Hu. Agad akong nagmungkahi na pasin ng kusina ang pag-aayos. Siguraduhing nasiyahan siya sa kanyang pagkain. Ipahayag ang aking hangarin na makipagkaibigan sa kanya. Pagkaraan ng isa pang kalahating oras, tumanggap ng tawag si Wei Liang at tumayo. Inaya niya ako sa harap ng restaurant. Hindi nagtagal. Isang itim na kotse ng maiting ang dahan-dahang huminto sa harap ng pintuan. Nang makita ito ni Wei Liang, agad siyang sumulong at binuksan ang pintuan sa likod ng maiting. Pagkatapos, lumabas ang isang lalaking nasa edad na may parisukat na mukha. Hu, salamat sa paglaan ng oras sa iyong abalang schedule para dumalo sa piging. Sabi ni Wei Liang habang nakangiti at nakikipagkamay sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipakilala ako kay Hu. Ito si Kinyang General Manager Qin. Siya ang may-ari ng Hongbin Restaurant. Sa pagkakataong ito, ang proyektong pinirmahan ko sa munisipalidad ay ipaubaya kay General Qin ang buong responsidad sa demolisyon. Pagkakita nito, dali-dali akong lumapit at nakipagkamay kay Hu. Umiti ako at binati ang leader sa pagdalaw na nagbigay liwanag sa aming munting tindahan. Tinitigan ako ni Hu ng ilang segundo at mumiti. Hello, General Qin. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos, sa paunguna ni Wei Liang at ako, dumating kami sa pinakamalaki at pinakagarbong pribadong silid ng Hongbin Restaurant. Pagkaupo, biglang nagtanong si Hu. General Qin, sarado ba ang tindahan mo ngayon? Bakit walang masyadong customer nang umakyat ako? Pagkarinig nito, dali-dali akong nagpaliwanag. Hindi po. Hindi ba't dadalaw po kayo ngayon? Sinasadya kong sinabi na huwag munang magbukas ngayong gabi. Tumango si Hu at nagpakita ng kasiyahan sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, hindi mababa ang kanyang ranggo. Marami ring nakakakilala sa kanya. Kung may kukuha ng video, tiyak na magiging problema. Sa aking senyas,
Mas nanaihain ang mga putahe na niluto ng dalawang chef na sina Song Woo sa mesa. Pagkahain ng pagkain, agad na nagsimula si Wei Liang. Hugh, tikman niyo po. Bagamat hindi sikat ang tindahan ni General Qin. Pero napakasarap nito. Madalas akong pumunta rito nitong mga nakaraang araw. Tumango si Hugh at iniunat ang kanyang chopsticks. Balak niya sanang tikman lang ng bahagya. Pero hindi niya inaasahan na ang lasa ng putahe ay akmang-akma sa kanyang panlasa. Kaya't nagninning ang kanyang mga mata. At hindi na siya nakahinto. Patuloy niyang tinikman ang iba pang putahe. Tumingin sa akin si Wei Liang at palihim na nagtaas ng hinlalaki. Habang kumakain si Hugh, hindi kami magsasalita ni Wei Liang. Pagkatapos ng mga 10 minuto, kumuha si Hugh ng napkin. At nagpunas ng kanyang bibig sabay sabi, "Pasensya na kayong dalawa. Wala akong masyadong espesyal na hilig. Gusto ko lang talagang kumain ng masasarap na pagkain. Kapag nakatikim ako ng masarap na pagkain, hindi ko mapigilan ang sarili ko." General Qin, magaling talaga ang chef nyo. Sumagot din ako ng nakangiti. Basta nasiyahan ang leader, ayos na. Kung gusto mong kumain, tawagan mo lang ako anumang oras. Tatawagin ko ang chef para ayusin ito para sayo. Pagkatapos ay inabutan ko rin ng tsaa si Hugh. Sumimsim si Hugh sa tsaa at sinabi, "President Wei, ang pakay ninyo sa pagpunta sa akin ngayon ay tungkol kay Wang Bo, tama ba?" Nang marinig ito, hindi na naglihim pa si Wei Liang. Diretsong sumagot, "Tama po, Hugh. Alam niyo naman po na ang pamangkin ni Wang Bo ay kilala bilang isang maliit na hari sa East District. Lahat ng proyekto ay gusto niyang makialam. Ang proyektong pinirmahan ko ngayon ay nasa East District din. Nitong mga nakaraang araw, palagi akong kinukulit ng batang yon. Gusto niyang ipaubaya ko sa kanya ang trabaho sa demolisyon. Ngunit matagal na kaming nagkasundo ni Presidente Qin tungkol sa kooperasyon. Ang sabi ni Presidente Qin, kaya niyang ayusin si Wang Dingfei. Ngunit kay Wang Bo, humihingi kami ng tulong kay Hugh." Nag-isip si Hugh ng ilang segundo at sumagot, "CJ, alam ko na ang tungkol dyan. Ang proyektong ito ay isa sa mga pangunahing proyekto ngayong taon. Narinig ko na rin ang tungkol kay Wang Dingfei. Hindi maganda ang kanyang reputasyon. Gawin niyo ng maayos ang proyektong ito. Huwag kayong mag-atu. Makipag-ugnayan kayo agad sa akin kung may problema. Kung makialam si Wang Bo, ako na ang bahala." Pagkasabi nito, agad akong tumayo. "Maraming salamat po, Hugh. Alay ko sa inyo ang tiyang ito bilang kapalit ng alak." Pagkatapos ay ininom ko ito ng tuloy-tuloy. Pagkatapos noon, nagkaroon pa ng maikling usapan si Hugh sa aming dalawa. Bago siya umalis. Pagkaalis ni Hugh, hindi na rin nagtagal si Wei Liang. Agad siyang nagpaalam at umalis. Dahil sarado ang restaurant. Pagkatapos kong sa aking kapatid, bumalik na rin ako sa inuupahan kong kwarto. Pagka-uwi ko, kinuha ko ang blueprint na ibinigay ni Wei Liang at sinimulang pag-aralan ito. Sa blueprint, karamihan sa lugar na planong gibain ay isang slum na tinatawag na Kangtai Village. Mayroong mahigit 300 pamilya sa Kangtai Village. Karamihan sa mga nakatira roon ay mga bahay na itinayo noong nakaraang siglo. Iilan lamang ang nagtayo ng mga gusali. Matapos kong mag-aral ng matagal demolition open plan, pakiramdam ko kailangan ko munang subukan kung ano ang gusto ng mga residente ng Kangtai Village. Hawak ko ngayon ang presyong 1,000 yuan kada metro kwadrado. Ngunit kailangan ko munang personal na beripikahin kung mataas o mabababa ito. Siyempre, hindi rin ako sakim. Kailangan ko lang kumita ng sapat para makanang pabrika. Kinabukasan, Bilib Guy. Dinala ko ang 20 higit na mga dead servant na naipon ko sa nakalipas na 2 araw patungo sa Kangtai Village. Dahil naging maayos ang paglilihim sa proyektong ito. Sa mga sandaling ito, ang mga residente ng Kangtai Village ay hindi pa alam na ang kanilang mga bahay ay gigibain. Nagbigay ito ng kaginhawaan sa aking pagsisiyasat. Mula sa ilang impormasyon sa pagbebenta ng bahay na nakadikit sa mga pintuan, nalaman ko ang presyo ng mga bahay dito. Dahil ito ay isang urban village. At hindi ito nasa loob ng mataong sentro ng lungsod. Isa pa, ito ay mga bahay na walang ikalawang palapag. Kaya ang average na presyo ng bahay sa Kangtai Village ay hindi masyadong mataas. Ayon kay Fanjia, ito ay nasa pagitan ng 800 hanggang 1,000 yuan kada metro kwadrado. Siyempre, maaari pang tumawad. Kitang-kita na nag-imbestiga na rin ang team ni Wei Liang. Para masiguro ang kawastuhan ng resulta ng investigasyon, inisip kong pumunta sa mas maraming bahay. Ngunit may natuklasan ako sa pagpunta ko sa mga ito. Ang pagbebenta at pag ng mga bahay sa Kangtai Village ay biglang tumaas sa nakalipas na 2 araw. Malinaw na may nakakaalam na ng balita ng mas maaga. At bumisila ng maraming bahay para makakuha ng kompensasyon sa demolisyon. Pagkatapos malaman ng balitang ito, napakunot ako ng noo. Ang balita tungkol sa demolisyon ay mahigpit na kinukumpirmahan bago mag-anunsyo.
Ngunit ang nakakaalam ng balita tungkol sa demolisyon ng mas maaga ay tiyak na isang taong may malaking impluensya. Sa totoo lang, kahit si Wei Liang ay hindi alam kung saan ang lugar na gigibain bago pumirma sa kontrata ng proyekto. Hindi niya alam ang eksaktong lugar na gigibain. Pagkatapos ay naalala ko ang isang bagay. Sinabi ni Wei Liang, pagkatapos niyang pumirma sa kontrata ng proyekto, ang lalaking nagngangalang Wang Dingfei ay kinulit siya. Posible kayang si Wang Dingfei ang nakakaalam ng balita ng mas maaga. Nang maisip ko ito, gusto kong mag-imbestiga. Habang sinusubukan kong alamin kung sino ang lalaking binang bahay. Para malaman kung sino talaga siya. Isang Audi A7 at ilang ege. Ang huminto sa harap ko. Pagkatapos ay bumaba mula sa sasakyan ang isang lalaking mukhang masama. Na may makapal na gintong kwinta sa kanyang leg. Marami ring bumaba mula sa mga sumunod na sasakyan. Lumapit sa akin ang lalaking mukhang masama. Huminto sa layong 2 o 3 hakbang mula sa akin. Bumungad ang garalgal na boses ng lalaki. Sikinyang mula sa kanlurang bahagi ng lungsod. Lumagpas ka na sa linya, alam mo ba? Tiningnan ko ang matalim na titig sa mga mata ni Wang Dingfei. Hindi ako nag-atong sumagot. Wang Dingfei, ang naman ang impormasyon mo. Pero sabi mo lumagpas na ako sa linya. Parang hindi ko maintindihan, BIBI. Kailan pa naging pribadong teritoryo ang silangang distrito? Nang marinig ito, sumigaw si Wang Dingfei na parang lobo. Bastos na bata. Ganyan ka na makipag-usap sa akin. Huwag mong isipin na magaling ka na dahil nakuha mo ang magkapatid na gaw. Alam ko kung bakit ka nandito. Kung marunong ka, ibigay mo na ang kontrata. Kung hindi, sa lugar na ito sa silangang distrito. Kahit isang piraso ng ladrilyo hindi mo maigalaw. Ano? Hindi pa ba liberated ang silangang distrito? Ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyan? Gusto ko talagang makita. Paano mo pipigilan na maigalaw ko kahit isang ladrilyo? Nang makita niya na matigas ang aking paninindigan, kinuyom ni Wang Dingfei ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay ikinaway ang kanyang malaking kamay. Mas nasumulong ang kanyang mga tauhan sa likod niya. Mukhang gusto nilang manakit. Pero hindi rin naman nagpapatalo ang aking mga alagad na patay. Agad din nila akong pinalibutan sa gitna. At nakipagtulakan sa kanila. Kumunot ang noo ko nang makita ko ito. Alam kong walang maidudulot ang ganitong paghaharap. At sa totoo lang, si Wang Dingfei ang punot dulo dito. Kahit na mag-away kami, hindi dapat dito. Baka madamay pa ako. Kaya, ikinaway ko ang aking kamay at pinaatras ang mga alagad na patay. Pagkaatras ng mga alagad na patay, wala na akong masyadong sinabi. Tiningnan ko ng malamig si Wang Dingfei. Pagkatapos ay umalis ako kasama ang mga alagad na patay. Nakahinga rin ng maluwag si Wang Dingfei nang makita ito. Bagaman siya ang punot dulo dito. Pero sa harap ng maraming tao, ang makipag-away sa iba. Parang walang mapapala. Siyempre, hindi naman mahina ang bibig ni Wang Dingfei. Nang makita niya na umaatras ako, agad siyang nanuya. Haha, akala ko kung sino. Yun pala, parang baril na gawa sa pilak at kandila. Porma lang, walang silbi. Tandaan mo ito, bata. Habang nandito ako, hindi ka makakapasok sa Dongcheng. Agad, nagsimula ring humalakhak ang mga tauhan ni Wang Dingfei. Sumakay ako sa kotse nang walang pagbabago sa ekspresyon. Hindi ko rin pinansin ang pangungutya ni Wang Dingfei. Nga pala, walang makikipagtalo sa taong malapit nang mawala. Pagkatapos, sa isang kurbada, ibinaba ko ang 2 dead servant sa kotse. Mahigit 9:00 ng gabi. Lumabas ng restaurant si Wang Dingfei na pasuray-suray, inaalalayan ng ilang tauhan. Di nagtagal, inalalayan ng mga tauhan si Wang Dingfei papasok sa kotse. May isa na naiwan para magmaneho. At bumalik ang iba para magpatuloy sa pag-inom. Ngunit nang akmang paandarin na ng tauhan ang kotse para ihatid si Wang Dingfei pauwi. Biglang pumutok ang bintana ng driver's seat. Agad itong nabasag. Kasunod nito, isang figura ang lumitaw sa harap ng basag na bintana. Nasindak na ang mga tauhan ni Wang Dingfei sa pagbasag ng bintana. Hindi pa sila nakakabawi. Nang biglang sakalin ng isang malaking kamay ang leg niya, naramdaman niya na umiikot ang mundo. Bigla siyang hinila palabas ng bintana. At ibinato ng malakas sa lupa, kaya't nawalan siya ng malay. Sa sandaling ito, lumitaw rin ang isa pang figura sa likuran ng kotse. Sinubukan ng figura na buksan ang pinto ng kotse, ngunit natuklasang nakakandado ito. Direktang gumamit ng puwersa ang naggangalit na figura. Pinunit niya ang buong pinto ng kotse. Matapos itapon ang pinto, tiningnan ng figura si Wang Dingfei na lasing. Tumango siya sa taong nasa harapan. Agad niyang hinablot si Wang Dingfei. Mas na umalis ang dalawa. Hindi umabot ng 1 minuto ang buong proseso. Matapos akong papasukin ng dalawa, nagsimula silang magtanong tungkol sa aking mga pangunahing impormasyon.
Pagkatapos ay tinanong nila kung nagkaroon ba ako ng alitan kay Wang Dingfei kahapon. Tungkol dito, natural na inamin ko ito. Tutal, maraming nakakita ng maganap ang alitan. Tanong ng isang pulis, ano ang pinag-awayan nyo? Nang marinig ito, sinagot ko ng tapat. Dahil sa usapin sa proyekto. Kinontrata ko ang isang proyekto. Gusto ni Wang Dingfei na kunin ang sa akin. Hindi ako pumayag, kaya natural na nagkaroon ng alitan. Pero gusto ko lang itanong, may nangyari ba kay Wang Dingfei? Kung gusto niyong malaman ang tungkol sa kanya, hanapin niyo ang mga kaibigan niya. Hindi kami close. Sumagot ang pulis at nagtanong ulit. Hindi mo kailangang malaman yan. Sagutin mo lang ang mga tanong namin. Saan ka pumunta kagabi? May makakapagpatunay ba? Nasa restaurant ako buong gabi. Pwede itong patunayan ng mga empleyado ng restaurant. Pagkatapos, tinanong pa ako ng pulis ng ilang katanungan. At ipina-verify ito sa kanyang mga kasamahan. Totoo nga ang sinabi ko. Nung nawala si Wang Dingfei, mayroon akong sapat na ebidensya na wala ako sa lugar ng krimen. Kaya pinayagan na lang nila ako na huwag munang umalis ng E-City. Mag-usap agad kung may kailangan. At saka sila umalis. Mga 10:00 ng umaga. Nagpunta ulit ako sa Kangtay Village. Mas marami akong kasama ngayon. Para sukatin ang sukat ng bawat bahay sa village. Pagkatapos ng gulo ni Wang Dingfei kahapon, kumalat na ang balita na gigibain ang Kangtay Village. Kaya nagpa siya akong magsimula ng hayagan sa pagsusukat. Nagbigay rin ako ng panimulang presyo sa mga residente. 701 piso kada metro kwadrado. At magbibigay ng kompensasyon na isang kondominium unit na katumbas ng sukat ng kanilang bahay. Makatarungan naman ang presyo na binigay ko. Dahil halos ganyan din ang presyo ng mga bahay na ibinebenta dito. Pero huwag kalimutan, iyon ay kung walang kompensasyon na kondominium unit. Siyempre, ang kasakiman ay walang hanggan. Matagal na itong nangyayari. Nakita ng ilang residente na gigibain na ang kanilang mga bahay. Kaya gusto nilang maghingi ng malaking halaga. Hindi ko kukonsintihin ang mga taong ganito. Diretso kong sinabi sa kanila. Ako ang pupunta para pirmahan ang kontrata sa demolition ngayon. Sa susunod, si Wang Dingfei na ang pupunta. Bigla ko lang naisip na gamitin ang pangalan ni Wang Dingfei. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito ito ka-epektibo. Pagkarinig ng karamihan sa mga residente sa pangalan ni Wang Dingfei, pirmahan na nila agad ang kontrata nang hindi nag-isip. Kitam. Pagkatapos ng ilang araw, sa wakas, natapos ko na ang mga kontrata ng lahat ng residente ng Kangtay Village. Sa pagkakataong ito, naglabas din ng anunsyo ng demolisyon ang departamento ng munisipyo. Ang susunod ay ang paghihintay sa paglipat ng mga residente. Ang pagpasok ng demolition team. Siyempre, mas matagal ang mga bagay na ito. Matapos mapirmahan ang kontrata, hinanap ko si Wei Liang para magbayad. Ang pera ng mga residente ay idedeposito sa kanilang mga account pagkatapos nilang lumipat. Ngunit ang pera ko ay maaaring bayaran pagkatapos makumpleto ang trabaho. Ang koleksyon na ito ay higit sa 40,000 metro kwadrado. Makakakuha ako ng 300 yuan bawat metro kwadrado. Kaya kumita ako ng kabuang 140 milyong yuan. Nagulat din ako nang makita ko ang numerong ito. Hindi ko talaga inaasahan. Nasa isang demolisyon, pumasok ako sa hanay ng mga bilyonaryo. Opisina ni Wei Liang. Sa oras na ito, nakatingin sa akin si Wei Liang. May bahid ng takot sa kanyang mukha. Kapatid na Qin, magtapat tayo. Ikaw ba ang may gawa ng kay Wang Dingfei? Nawawala si Wang Dingfei nitong mga nakaraang araw. Nababaliw na si Wang Bo. Payo ko lang. Kung buhay pa ang tao, itigil mo na. Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Natural, tahasan kong itinanggi ito. Kahit na alam ng lahat na ako ang may gawa nito. Hindi ko pa rin dapat aminin. Kung hindi, walang lihim na hindi nabubunyad. Sino ang nakakaalam kung sasaksakin nila ako sa likod? Tinitigan ako ni Wei Liang ng ilang segundo. Napansin niyang may bahid ng ngiti sa aking mga mata. Alam niyang ako talaga ang may gawa nito. Ngunit walang magagawa kung hindi ako amin. Tungkol sa perang kinita ko. Alam ni Wei Liang kung sino ako, kaya hindi siya nangahas na mandaya sa akin. Ayaw niyang maging tulad ni Wang Dingfei na nawawala. Siyempre, hindi rin isang bagsakan ang bayad na ito sa aking account. Kailangan itong hatiin sa 3 batch. Maximum na 1 buwan para mabayaran. Wala akong sinabi tungkol dito. Basta naniniwala akong walang mangangahas na mandaya sa akin. Paglabas ko sa opisina ni Wei Liang, natanggap ko ang unang bayad. 50 milyon. Isang salita lang sa puso ko. Sarap. Kapag may pera, dapat natural na gumastos. Ang ilang bagay sa Dead Servants Mall. Matagal ko na ring pinapangarap ang mga yon. Buksan ang mall. Agad kong binili ang recipe para sa genetic defect potion. Skill upgrade card. At ang blueprint ng super carburetor, 3 bagay. Pagkatapos bilhin,
Ang recipe para sa genetic defect potion at ang blueprint ng super carburetor ay naging itim. Habang mayroon pa ring skill upgrade card. Ngunit nagbago ang presyo. Ang bawat isa ay naging 100 milyon. Pagbalik sa inuupahang bahay, ibinigay ko kay Wang Ligo ang blueprint ng super carburetor. Isang sulyap lang ang ginawa ni Wang Ligo na isang mechanical engineer at sinabi, "Boss, napakasimple gawin ang bagay na ito. Hanggat may mga kasangkapan at materyales. Kaya kong gawin ang isa para sa iyo on the spot." Tanong ko ng seryoso, "Maaari bang panatilihing lihim ang pangunahing teknolohiya?" Tumango si Wang Ligo at sinabi, "Walang problema. Magdaragdag ako ng anti-theft design. Kapag may gustong magnakaw ng mga lihim ng teknolohiya, sisisray nito ang sarili sa loob. Ngunit boss, iminumungkahi ko pa rin na mag-apply ka para sa isang patent sa teknolohiya. Iyon ay mas ligtas." Sagot ko, "Aasikasuhin ko yan. Pag-aralan mo muna ng mabuti ang blueprint. Tingnan kung maaari mo pang pagbutihin ang pagganap ng produkto. Kapag may balita mula kay Xiu, kukuha ako ng pabrika at magsisimula tayong gumawa." Ang usapin sa Kangtai Village ay natapos na rin matapos magbayad si Wei Liang. Tumawag ako sa dead servant na nagbabantay kay Wang Dingfei. Pinakawalan ko sila. Madaling araw sa harap ng yamen. Muli akong naghagis ng bato sa bantay ng yamen at mas na umalis. Nagising ang tiyo ng gwardiya ng yamen. Mas siyang tumayo para tingnan. Nakita niya agad ang sako sa lupa. Dahil may naramdamang mali, agad na tinawag ng gwardiya ang on-duty na pinuno ng koponan. Binuksan ng ilang tiyo ang sako. Mayroon ding isang liham sa katawan ng lalaki. Kinuha ng pinuno ng koponan ang liham at binuksan ito para basahin. Ang nilalaman sa loob ay ang salaysay ng lalaki sa kanyang harapan. Ang nilalaman ng salaysay ay nakakatakot, biliblay. Naglalaman ito ng isang serye ng katibayan ng krimen, by. Kabilang din dito ang ilang pangunahing tauhan, biliblay. Matapos basahin ng nangunguna sa grupo, agad niyang isinilid sa kanyang dibdib ang liham. Labis ang kanyang kagalakan sa kanyang puso. Sino ang mag-aakala na sa pagbabantay lang ay may ganitong kalaking biyaya na mahuhulog sa kanyang ulo? Tungkol naman sa pagtatago, imposible. Sapagkat ang kabilang panig ay nakapag-imbestiga na at sadyang inilagay sa harap ng kanyang opisina. Basta't maayos niyang maresolba ang kasong ito, posible ring siya ay mapromote. Matapos maisilid ang liham, agad namang pinatawag ng nangunguna sa grupo ang kanyang mga tauhan upang tumawag ng 120. Hindi maaaring mamatay ang taong ito, sapagkat siya ang mahalagang tao sa kasong ito. Tungkol naman sa kung sino ang gumawa nito sa kanya at itinapon sa harap ng opisina. Maaari itong imbestigahan mamaya. Sa totoo lang, hindi na rin kailangan pang imbestigahan. Dahil matapos basahin ang liham, ang nangunguna sa grupo ay nagkaroon ng ideyang patayin si Wang Dingfei. Dinala sa ospital. Agad namang nailabas ang resulta ng pagsusuri kay Wang Dingfei. Mukha siyang kawawa. Ngunit ang lahat ng nasa labas ay mga galos at sugat lang. At ang tunay na nagpahirap sa kanya ay ang pagkaputol ng kanyang gulugod, na nagdulot ng mataas na antas ng kapansanan. Mula liig pababa ay hindi na siya makakagalaw. Nakatakda siyang humiga sa kama habang buhay. Siyempre, kung totoo ang lahat ng nasa liham, ang naghihintay pa kay Wang Dingfei ay isang bala. Ang pagkakabalik ni Wang Dingfei na may kapansanan at pagkakadakip sa kanya ay nagdulot ng malakas na pagyanig sa ilang grupo. Ang ilang matatalino ay nagsimulang maglayas ng gabing iyon. Sa kasamaang palad, mas ang aksyon ng opisina. Kinabukasan ay sinimulan na nilang hulihin ang mga taong nakasulat sa liham. Sa panahong iyon, ang mga kriminal sa East District ay nagsimulang magtakutan. Ang maliit na grupo ni Wang Dingfei ay natural na nagkawatak-watak din. Ang kanyang tiyuhin na si Wang Bo ay sinuri rin dahil sa testimonya ni Wang Dingfei. Biglang ang dating makapangyarihang pamilya Wang ay ganoon na lang kadaling nawasak. Sa totoo lang, ang pagkawala ni Wang Dingfei, ang mga kriminal ay palaging naghihinalang ako ang may gawa. Dahil nagkaroon lang ng alitan noong araw. At sa gabi ay dinakip na ang tao. Saan ka naman makakakita ng ganong pagkakataon? Ngunit ngayon ay isang lipunang may batas. Kahit ang mga pulis ay hindi makapagpatunay. Kaya naman hindi rin makapagsalita ang mga kriminal. Ngunit matapos bumagsak si Wang Dingfei at ang pamilya Wang, ang reputasyon ko sa negosyo ay mas tumaas pa. Isang linggo pagkatapos, nag-refresh ang mga dead servant. Nadagdagan muli ang aking mga tauhan ng isang level 3 dead servant. Level 3 dead servant. Majun. Dalubhasa sa parmasyutika. Ang tagumpay sa pag-aaral ng mga gamot ay tumaas ng 50%. Sigurado na ako ngayon. Talagang itinuturing ako ng system bilang kanyang sariling anak. Kakatapos ko lang kunin ang mga blueprint ng makinarya at mga recipe ng gamot sa mall.
2 eksperto na responsable sa mga aspetong ito ang ipinadala. Dati, tungkol sa genetic defect na gamot, nag-aalangan pa ako kung dapat ko na itong i-develop ngayon. Pagkatapos ng lahat, medyo malaki ang hadlang. Ngunit nang makita kong ipinadala ng system ang mga talento, sinunod ko rin ang gusto ng aking puso. Kaya't magdamag kong tinanong kung aling pharmaceutical factory sa E-City ang malapit ng magsara. Plano kong direktang bilhin ang isa. Sa ganitong paraan, magiging mas madali ang pag-apply para sa mga lisensya ng gamot at iba pang mga dokumento. Hindi nagtagal at napansin ko ang isang medium-sized na pharmaceutical factory na pinangalan ng E-City Third Pharmaceutical Factory. Ito ay nakabitin na ngayon para sa pagbebenta. Kaya't kinontak ko ang abogadong si Teng Tao na bumili ng security company noong nakaraan. Matagumpay na nakuha ang Third Pharmaceutical Factory sa halagang 4.2 milyon. Agad kong dinala si Wang Ligo at Majun sa Pharmaceutical Factory. Sinuri ni Wang Ligo ang orihinal na mekanikal na kagamitan ng Pharmaceutical Factory at sinabi, "Boss, ang kagamitang ito ay pinananatili ng maayos. Maaari akong magsulat ng isang programa upang i-upgrade ito. Hindi na kailangang palitan ang kagamitan sa ngayon." Tumango ako. Kailangan pa ring magtipid sa simula ng negosyo. Ang mga lumang kagamitang ito ay hindi gaanong mahalaga ngayon. Ngunit magiging mataas ang halaga ng ng isang bagong batch. Pagkatapos ay nag-iwan ako ng 50 tao kay Majun. At pagkatapos ay binigyan ko siya ng pera para sa upang payagan siyang itayo muna ang laboratorio. Para sa pananaliksik at pagpapaunlad ng genetic defect na gamot, siya muna ang mananagot sa pharmaceutical factory. Pagkatapos abala sa mga ito, tanghali na. Bumalik ako sa Hongbin Restaurant para kumain. Sa hapagkainan, habang kumakain ako, tinanong ko si Kinyu. Abala ako sa mga panahong ito. Hindi ko pa natatanong kung kamusta kayo sa Fanchan. Nakakayanan niyo ba? Masayang sumagot si Kinyu. Okay lang, kuya. Inaalagaan kaming mabuti ng mga lalaking waiter. Sila pa ang nag-uunahan sa paggawa. Tumango rin ang iba pang mga babae. Sagot ko. Kung gusto ninyong magtrabaho kayo. Kapag may mas magandang oportunidad, sabihin niyo lang sa akin kung gusto niyong umalis. Ganito kasi. Mamayang hapon, wala akong ginagawa, balak kong isama ang kapatid kong babae at iba pa para maglibang. Kung gusto ninyong sumama, pwede rin. Hindi na nagpakaarte ang ilan. Agad silang pumayag. Nagmaneho ako ng kotse kasama ang ilang dalaga papuntang Enchanted Kingdom. Kasagsagan ng bakasyon. Punong-puno ng tao ang Enchanted Kingdom. Pinalibutan namin ng ilang dead servants ang mga dalaga. At isinama sila para subukan ang ilang rides. Katulad ng spinning teacups, merry-go-round, at water slides at iba pa. Pawis na pawis ang mga dalaga sa kakatakbo. Pagkatapos maglaro ng lahat at bumalik sa Hongbin Building. 5:00 na ng hapon. Pagkatapos kumain, nagmungkahi si Zhang Yan na kumanta sa Yiji mamayang gabi. Sang-ayon naman ang mga dalaga. Hindi ako mahilig kumanta. Kaya sabi ko ako na ang magbabayad. Hayaan ko na lang silang maglaro. Buong maghapon akong naglakad. Kaya medyo napagod ako. Kaya humiga ako sa sofa ng opisina para magpahinga. Hindi ko na malaya na nakatulog na ako. Hanggang sa biglang nagring ang telepono. Kaya ako nagising. Tiningnan ko kung sino ang tumatawag, kapatid kong si Kinyu. Agad akong umupo ng tuwid at sinagot ito. Pagkasagot ko, narinig ko ang pag-iyak ni Kinyu. Kuya, may problema kami. Hindi nila kami pinapayagang umalis. Nang marinig ko yon, bigla akong napatayo. Agad akong lumabas. Tinawag ko ang 10 dead servants na abala sa pagtatrabaho sa tindahan. At nagmadaling pumunta sa katabing Juchen Adie. Sa mga oras na ito nawalan na ako ng pag-isip. Pagdating sa Juchen Adie, dinala ko ang lahat sa second floor ng private room. Pumasok na may masamang tingin. Walang nangahas na pumigil. Agad na tinawagan ang kanilang amo para humingi ng tulong. Pagdating ko sa ikalawang palapag ng Yeye, nakita ko agad ang 7 o 8 lalaki at babae na pumapalibot kina Kinyu sa dulo ng pasilyo. Mayroon ding grupo ng mga taong nanonood sa paligid. Dali-dali akong lumapit. Mga alagad, gumawa ng daan. Itinulak ang lahat ng tao sa pasilyo sa isang tabi. May mga hindi pa rin maintindihan ang sitwasyon. At nagsimulang magmura. Ang sumalubong sa kanila ay isang siko na bakal. Hindi na sila nagsalita pa. Nang makalapit ako, napansin ko. Nagulo-gulo ang buhok ng ilang dalagitang tulad ni Kinyu. At mayroon ding malinaw na mga bakas ng daliri sa kanilang mga mukha. Malinaw na sinaktan sila. Nang makita ako ni Kinyu, agad siyang yumakap sa akin. At nagsimulang umiyak ng malakas. Bago ko pa man maitatanong kung ano ang nangyari. Isang babaeng may ginintuang buhok ang nagsalita ng hindi maganda. Oh, naghahanap ng lalaki ang ilang bastos. Kayo lang ba ang marunong magpatawag ng tao? Sumimangot ako.
Agad na lumapit ang isang alagad at nanampal. Agad na napatumba ang babaeng ito sa lupa. Nang makita ito ng mga kasamahan ng babaeng may ginintuang buhok, gusto nilang tumulong. Sa isang iglap, sinalubong sila ng higit sa 10 kamao. Agad na naging mga gumugulong na kalabasa ang mga taong ito sa lupa. Inaliw ko si Kinyu sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang likod at sinabi, "Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari." Humihikbi na sumagot si Kinyu. Nagsimula kami ng maayos. Medyo mainit sa silid,